Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 1241. Gerald, busog ka na ba? Tanong ni Noel habang tinatangkang pigilan siyang umalis. Ang kasunod na pagdiriwang ng kaarawan ay labis na nagmamadali kung mayroon man, higit sa lahat dahil sa kung ano ang nangyari noong una. Kahit na wala nang naglakas loob na magsalita pa, lalo na si Gracie na nanatiling masunuri na tahimik sa buong panahong ito. Sa katunayan nakikita ko. Nga pala, Gerald, nais ng aking ina na tanungin kita kung ano ang ginawa mo para sa ikabubuhay. Tanong ni Noel sa isang malambing na tono kahit na maliwanag na nag-usisa rin siya rito. Pagkatapos ng lahat, nakita ng lahat kung paano tinatrato ni Chairman Waters si Gerald kanina. Ako, magandang tanong. Nagtataka ako kung ano ang ginagawa ko para mabuhay ako mismo. Narinig iyon, simpleng tumawa si Noel. Gerald ay nakakakuha ng mas at mas mahiwaga sa pamamagitan ng ang pangalawang. Sa totoo lang, tuldok-tuldok. Pwede, ikaw ang maalamat at misteryosong G. Crawford mula sa Mayberry City. Tanong ulit ni Noel, banayad ang boses niya. Sa puntong iyon, si Gracie at ang iba pa ay nagtipon sa likuran ni Noel. Lahat sila ay nakahawak sa kanilang paghinga habang balisa silang tumingin kay Gerald habang hinihintay ang kanyang sagot. Mismong si Gerald mismo ang umiling na may isang malaswang ngiti sa kanyang mukha bago sumagot, mahalaga ba ako siya o hindi? Upang maging lantad, may isang bagay na kailangan ko ng iyong tulong sa ilang oras ngayon, Noel. Nagtataka ako kung nakikita mo ako bilang isang kaibigan na sapat na kusang loob na bigyan ako ng isang kamay. Tuldok-tuldok. Seryoso ang mga mata niya habang nakatitig kay Noel habang tinatanong iyon. Matapos mapagmasdan kung paano siya patuloy na nakatingin sa kanya sandali, nahahalata ni Gerald na ang kanyang nararamdaman sa kanya ay tila naiiba mula sa dati. Mas nadama nila ang kanilang pakiramdam. Sa pag-iisip na iyon, naramdaman ni Gerald na sa wakas ay angkop na oras upang tanungin ang katanungang iyon. Sa totoo lang ay medyo nag-alala din siya na kung papayagan niya ang mga damdaming iyon na magpatuloy sa pagbuo ng lampas sa puntong ito, hindi niya maiwasang mapahamak siya. Gayon din patungkol sa krisis na kasalukuyang kinakaharap ng Shadwells. Sabihin na nating matatanggap mo ang pondo na kailangan mo bago pa man. Kapag nangyari iyon, hindi ka masisira ng maraming pag-aalala at lahat kayong magagawa muli ayon sa gusto mo. Dagdag ni Gerald. Nang marinig iyon, huminga kaagad si Gracie at ang iba pa. Kung sinabi ni Gerald ang parehong bagay tungkol sa isang oras na ang nakakaraan, pagkatapos ay tiyak na ipalagay ni Gracie na ang kanyang pahayag ay peke. Gayunpaman, ngayon alam niya na ang bawat salitang sinabi niya ay ganap na totoo. Pero syempre tinatrato kita bilang kaibigan. Sa katunayan, isinasaalang-alang kita na ikaw ang aking matalik na kaibigan mula nang iligtas mo ako mula sa pagtatangkang umagaw. Isang matalik na kaibigan na may kaunting mga lihim. Ano man, ngayon na natulungan mo rin ang aking pamilya, nais kong gantihan ang pasasalamat ko sa iyo. Anong tulong ang kailangan mo? Masaya akong magpapahiram ng isang kamay. Sumagot si Noel, resolusyon sa kanyang tono. Habang kanina pa siya nagpapasalamat kay Gerald, hindi talaga siya nakita ni Noel bilang higit pa sa isang mabuting kaibigan. Matapos ang paggugol ng mas maraming oras sa paligid niya, gayunpaman, nakikita niya ngayon ang isang iba't ibang panig kay Gerald. Hindi lamang siya nababalutan ng misteryo, ngunit napapaligiran din siya ng isang malakas na aura. Labis na naintriga ng dalawang katangiang ito, napagtanto nito na nagsisimula na siyang maakit sa kanya. Tuldok-tuldok. Sa pag-iisip na iyon, hanggat maaari niyang mapasaya si Gerald sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya, tiyak na susubukan niyang gawin ang anumang hiniling niya. Nang makita kung gaano naging handa at taos-puso ang naging tugon ni Noel, kaagad na nagalak si Gerald bagaman hindi niya ito ipinakita. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Gayunpaman, may isang bagay na nais kong kapalit nito. Dagdag ni Noel. Ano ito? Kapag tinulungan kita, nais kong sabihin mo sa akin ang iyong totoong pagkatao. Ayokong itago mo ito sa akin. Katanggap-tanggap ba yan? Tanong ni Noel habang nakatingin kay Gerald. Deal. Tuwid na diretsong sagot ni Gerald. Sinabi ng pangalawang Gerald na kailangan niya ng isang patak ng sariwang dugo mula sa daliri ni Noel, Gracie, at ang iba pa ay labis na naguluhan at nag-aalangan sa kanyang hiling. Gayunpaman, hindi ito gaanong kalakal kaya't inabutan lamang siya ni Noel ng isang patak ng nakapagpapalakas na dugo. Sa tapos na, nangangahulugan iyon na kailangang tuparin ni Gerald ang kanyang panig sa pangako. Napansin na ang lahat ay labis na sabik na makita kung paano niya ipapaliwanag ang pangyayari kanina, si Gerald ay hindi malapit ng walang kahihiyang sirain ang kanyang pangako.
Matapos tumawa ng mapait ng ilang sandali, nangisda siya sa kanyang bulsa bago kumuha ng isang maliit na aparato. Sa pagpindot dito, maririnig ang dalawang maliliit na beep. Ang lahat ay tahimik para sa ilang sandali. Hanggang sa segundo mamaya, maririnig ang droning na nagmumula sa itaas ng gusali. Ay, helikoptero ba iyon? Ang kanilang tanong ay nasagot kaagad pagkatapos ng sapat na totoo, isang helikopter ang nagsimulang mag-alis mula sa tuktok ng gusali. Kabanata 1242. Ang itim na helikoptero, na mukhang katulad ng isang Falcon, ay walang tao, at kasalukuyang lumilipad ito patungo sa kinalalagyan ni Gerald sa pamamagitan ng autopilot system na ito, na walang pasubali sa lahat na nakakita dito. Ang helikopterong iyon, nagkakahalaga ng hindi bababa sa $15 milyong tama. Ito ba ay kay Gerald? Natagpuan ni Noel ang sarili na tinatakpan ang kanyang bibig sa kanyang malabo na estado. Ibinigay sa kanilang lahat ni Gerald ang kanyang sagot nang hindi na kinakailangang direktang sabihin ito. Hindi nagtagal, bumagsak ang helikopter at sumakay si Gerald sa sabungan. Tumingin kay Noel mula sa loob ng helikopter, ngumiti siya bago sinabi, narito ang iyong sagot. Kung may kailangan ka pa sa hinaharap, hanapin mo lang si Zack. Matapos ay flash ang isa pang banayad ng ngiti, pagkatapos ay pinalipad niya ang helicopter nang hindi man lang lumingon upang tumingin ng pangalawang sulyap. Oh, my Diyos! Siya talaga si G. Crawford mula sa Mayberry. G. Crawford ni Gerald. Diyos ko, yayaman tayo. Ang mga Shadwell ay mabubuhay ng masagana. Sigaw ni Gracie habang nagsisimulang sumayaw sa golek. Habang nagdiriwang ang lahat, tila si Noel lamang ang nalugi. Ito, parang nawala lang sa kanya ang isang bagay na napakahalaga, mismong si Gerald ay nagtamo ng kanyang pangalawang patak ng nakapagpapalakas na dugo. Tulad ng sinabi, ang totoong mga bagay ay dumating sa mga naghihintay. Anuman, walang oras si Gerald upang sayangin at agad niyang sinubukan ang pagtuklas ng yin aura mula sa dugo na itinago niya sa loob ng isang maliit na bote. Ang mga resulta ay sabay na nakakagulat at nakalulugod. Kapag natanggap ko ang bautismo ng langit, makakaranas ako ng isang mabilis na pagtaas ng lakas. Sa madaling salita, hindi na ako magiging walang magawa bago si Keina. Pinag-uusapan kung saan, ang pledge ng banal na tubig ay malapit nang magsimula. Nagtataka ako kung paano ang ginagawa ng lolo at ng iba pang mahusay na mga Panginoon ngayon. Maaari pa ba nilang hanapin kung saan gaganapin ang banal na tubig? Bagaman mausisa siya tungkol sa kalagayan ng kanyang lolo, hindi gaanong nag-aalala sa kanya si Gerald. Pagkatapos ng lahat, nandoon din si Christopher, at ang matandang iyon ay sumailalim sa napakalawak na pagsasanay na ligtas na masasabi ni Gerald na siya ay isang makapangyarihang tao, kahit nakabilang sa iba pang magagaling na Panginoon. Kahit na, nasa ilalim siya ng kontrol ni Gerald at iniwan ni Gerald ang isyu ng buhay at pagkamatay ni Christopher upang pamahalaan ang kanyang lolo. Sa pag-iisip na iyon, medyo napilitan si Christopher na tulungan ang lolo ni Gerald kahit na ayaw niya. Ano man ang kaso, ang tanging bagay na natitira upang gawin ni Gerald sa sandaling natanggal niya ang sarili sa kanyang kasalukuyang nakatakdang relasyon ay hanapin ang babaeng nakaputi. Kapag wala sa larawan si Keina, sana ay matagpuan ko ang babaeng nakaputi ng walang gulo. Dahil ang lahat ng mga misteryo ng Sun League ay konektado sa babaeng nakaputi at naghuhusga sa kung gaano ako kasalukuyang umunlad, tiyak na dahan-dahan akong lumalapit sa katotohanan. Napaisip si Gerald sa sarili. Anuman, ngayon na siya ay mataas sa kalangitan sa kanyang helikopter, sinablig ni Gerald ang dugo sa alindog ng Jade. Kagad pagkatapos, naramdaman niya na ang alindog ng Jade ay sinusubukan na hanapin ang bato. Sa pag-iisip na iyon, pinakalma rin ni Gerald ang kanyang sarili, inaasahan na makita ang bato ng Zerkobsite para sa kanyang sarili. Hindi nagtagal bago marinig ni Gerald ang mababang pagbulong. Ang kakatuwang bagay ay, ang kakaibang dagindong ay tila hindi nagmumula sa isang panlabas na mapagkukunan. Sa halip, marinig ni Gerald ang nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Habang nagpatuloy ang pag-iingay ng tunog sa kanyang isipan, halos maramdaman ni Gerald ang kanyang katawan na tumibok sa ritmo rito. Ito ay halos tulad ng kung ang kanyang katawan ay nakikipag-ugnay sa paligid nito. Hindi nagtagal bago simulan ni Gerald ang pakiramdam ng isang partikular na lugar na tila nagmula sa isang misteryosong pagtataboy na kapangyarihan. Sa madaling salita, ang lugar ay tila aktibong pumipigil sa kanya na magtungo sa direksyong iyon. Alam ni Gerald ng totoo na nangangahulugang nariyan ang Zerkobsite. Pagkatapos ng lahat, ang Zerkobsite ay isang bato na puno ng yang enerhiya. Ito ay natural lamang para sa dugo na puno ng yin upang maitaboy laban dito. Sa sobrang tuwa, sumigaw si Gerald sa sarili, nakuha kita ngayon. Nang hindi nag-iisip ng sobra, sinimulan ni Gerald ang paglipad ng helicopter sa direksyong iyon. Nasa kalahati lamang siya doon nang napansin niya na papunta na siya sa mountain top. Nagtatakang ungol sa sarili ni Gerald.
Hold on, hindi ba ako papunta sa Mountaintop Villa ngayon? Maaari bang mailibing ang bato sa pinakaloob na bahagi ng mountaintop sa buong oras na ito? Nang dumampi sa tuktok ng bundok, lumabas siya ng kanyang helikopter. Sa kung gaano katindi ang reaksyon ng kanyang puso ngayong nakatayo siya rito, nakuha ni Gerald ang kumpirmasyon na kailangan niya na ito ang lugar na hinahanap niya. Ilang sandali matapos ang kanyang pagdating, ang buong bundok ay nagsimulang manginig, at maraming mga halaman na lumalagong doon ay mabilis ding matuyo. Napagpasyahan ni Gerald na ang mga halaman ay sinipsip na tuyo dahil sa biglaang paglabas ng yang enerhiya. Kahit na siya ay lubos na masaya na sa wakas ay natagpuan ang bato, agad pinigilan ni Gerald ang kanyang kagalakan at tinawagan si Zack. Sinabi na niya kay Zack ang tungkol sa kung ano ang kailangang gawin sa sandaling matagpuan ang item na hinahanap niya. Dahil dito, sa sandaling sinagot ni Zack ang tawag, agad na nagsimula ang proyekto. Si Zack mismo ay kumuha na ng isang koponan sa engineering na binubuo ng ilang libong katao, at magsisimulang magtrabaho kaagad na iniutos ni Zack para dito. Inaasahan na gumana ang koponan sa loob ng 24 na oras nang hindi humihinto hanggang sa tumaagos sila sa ibabaw ng bundok at makuha ang kailangan ni G. Crawford. Kabanata 1243. Hindi nagtagal, dumating ang ilang libong manggagawa handa na para sa tungkulin. Dahil ang kanilang gawain ay tumaagos sa bundok, wala silang totoong pagpipilian maliban sa unang winawasak ang Mountaintop Villa. Siyempre, sa isang malaking operasyon na nangyayari, napansin ng mga mapagmasid na tao kung ano ang nangyayari. Sa pamamagitan nito, ang balita tungkol dito ay nagsimulang kumalat sa online tulad ng wildfire na naging sanhi ng isang mainit na talakayan sa mga nasa Mayberry. Plano ba talaga nilang gabon ang Mountaintop Villa? Sila ay, dam ito. Kahit na isaalang-alang ang pagwawasak sa bilya na nagkakahalaga ng higit sa $120 milyong, gaano sila yaman. Tinalakay ang mga tagahanga ng gusali sa kanilang sarili. Anuman kahit na may napakaraming impormasyon tungkol sa insidente na nagpapalipat-lipat sa net, ang administratibong departamento ng Mountaintop Villa ay tila hindi pa nakatanggap ng anumang balita tungkol sa demolisyon. Hindi ito nakatulong na kapag nais ni Zack ng isang bagay na nagawa, hindi niya kailanman ipinaliwanag ang kanyang sarili sa mga mula sa mga mas mababang departamento. Pagkatapos ng lahat sa kanya, hindi na kailangan. Gayunpaman, dapat pansinin na para sa departamento ng administratiba, ang Mountaintop Villa ay hindi lamang isang ordinaryong paninirahan. Ito ay napakahirap na itinayo kasama ng pinagsamang pagsisikap ng maraming mga inhinyero. Sa mga mula sa kagawaran na iyon, mas mababa ito sa isang gusali kaysa sa ito ay isang piraso ng sining. Bumabalik sa kasalukuyan, habang patuloy na ginagawa ng mga manggagawa ang kanilang mga gawain, isang babaeng mukhang galit na mukhang nasa 27 ang humakbang papunta sa isa sa kanila bago sumigaw, "Hawakan mo ito." Sinong impyerno ang nagsabi sa inyong lahat na buwagin ang lugar na ito? Hindi mo ba alam ang nagmamay-ari ng lugar na ito? Gaano katapangan? Lady, nakakuha kami ng mga order mula kay Chairman Lyle, ipinatutupad namin ito. Kung mayroon kang anumang mga problema sa mga iyon pagkatapos ay direktang makipagkita sa kanya. Pang-iinis na sagot ng manggagawa. Galit na galit ang naging tugon nito kaya agad siyang huminga ng malalim upang mapakalma ang kanyang nerbiyos. Napaangat ang kanyang ulo upang tingnan ang maraming iba pang mga manggagawa, mula sa demolishing team, na mas mataas sa masikip na bundok, sumimangot ang babae bago umakyat doon. Sa sandaling siya ay dumating, gayunpaman, siya ay nasa oras lamang upang makarinig ng isang nakakabinging pagsabog, kasunod ang paningin ng isa sa mga pader ng Mountaintop Villa na gumuho sa lupa. Mga segundo lang siya huli na upang subukang pigilan ang nangyari sa ganoong bagay. Alam na, ang nalungkot na babae ay agad na nagsimulang mag-scowling sa lahat ng mga bastos na tao na labis na mahigpit. Sa sandaling iyon, kapwa sina Zack at Gerald ay nasa hardin ng Mountaintop Villa. Paglingon upang tingnan si Gerald, ipinaliwanag ni Zack, batay sa aming mga pagtatantya, ang pinakamabilis na makukumpleto ang proyekto ay sa loob ng 2 araw at gabi. Napansin. Patuloy na magtrabaho ng husto sa buong 2 araw pagkatapos Tagapangulo Lyle. Siguraduhing bantayan ang paligid dito at kung mayroong mga balita, makipag-ugnay sa akin kaagad. Sagot ni Gerald. Napakahusay, G. Crawford. Nang matapos ang pangungusap ni Zack, isang bodyguard ang tumakbo bago sinabi, "Mr. Crawford." Mayroong isang babaeng nagtatangkang magdulot ng kaguluhan doon. Sinabi niya na siya ay mula sa Mayberry Organization din at pilit niyang sinusubukan na hadlangan ang proyekto. Kung maaari, gusto namin siyang pilitin sa lugar na ito. Ano ang sasabihin mo, G. Crawford? Anong bastard? Gaano katapangan ang sinumang subukan na pigilan si G. Crawford mula sa paggawa ng nais niya? Alisin ang taong iyon sa lugar na ito kahit na sino sila. Ungol ni Zack. Before that, sinabi niyang Rita ang pangalan niya.
Sinabi niya sa amin na hanggat nabanggit namin ang kanyang pangalan, malalaman mo kung sino siya, Chairman Lyle. Sagot ng gwardya. Our Rita. Ungol ni Zack, natigilan ng lumingon siya kay Gerald. Si Rita ang pangalawang pinsan ni Mila at maaari siyang maituring na nakakatandang kapatid ni G. Crawford. Sa pag-iisip na iyon, agad na nawala ang galit ni Zack. Si Gerald mismo ay nabigla nang marinig ang pamilyar na pangalan na iyon mula sa asol. Pagkatapos ng lahat, dati siyang may maraming mga nakatagpo kay Rita at alam niya para sa isang katotohanan na ang relasyon nila ni Mila ay napakabuti. Ano ang ginagawa ng pangalawang pinsan ni Mila dito? Tuldok-tuldok tandang pananungkudlit. Kahit na namiss ni Gerald ang parehong Mila at kanyang sariling pamilya sa buong 2 taon, tiyak na hindi niya nakalimutan na mag-alala tungkol sa kalagayan ng pamilya ni Mila. Hanggat may isang paraan upang mabayaran ang pamilya ni Mila, tiyak na gagawin niya ito nang walang kahit na pagdadalawang isip. Hanggang sa puntong ito, tinitiyak ni Gerald na ang mga Smith ay mabubuhay ng walang pag-aalala sa loob ng ilang henerasyon na matalino sa pera. Ito ang pinakamaliit na kaya niyang gawin. Anuman kahit na bumalik siya ng 2 beses sa Mayberry sa loob ng 2 taong ito, hindi pa niya personal na binisita ang alinman sa mga miyembro ng pamilya ni Mila sa buong panahong iyon. Pagkatapos ng lahat, mula nang nawala si Mila, nadama niya ang labis na pagkakasala sa mga Smith. Pinili ni Mila na makasama siya, ngunit sa huli, nawala siya. Ano pa ang ibig sabihin nun bukod sa katotohanang hindi niya ito alagaan ng mabuti? Ni hindi niya alam kung paano harapin ang alinman sa mga Smith, kaya ngayong nandito na si Rita, napuno si Gerald ng napakalaking takot. Kabanata 1244. Sa sandaling iyon, ang mga pinto sa bilya ay binuksan, at sa hakbang ng ilang mga tanod na hinayla kasama si Rita. Si Rita mismo ay medyo nahihirapan upang makalaya habang sumisigaw, "Unhand me! Unhand me this instant! Itigil mo ito kaagad." Sigaw ni Gerald nang agad na siyang maglakad palapit sa kanila. "Panipi tuldok-tuldok-tuldok, Gerald." Ungol ni Rita sa medyo nagulat na tono sa pangalawang nakita siya nito. Mula sa pagkakataong nawala ang kanyang pinsan, hindi pa siya nakakakilala o nakarinig man ng anumang balita tungkol kay Gerald. Mabilis na nawala sa kanyang pagkabigla, pagkatapos ay naisip ni Rita sa kanyang sarili, Gerald Crawford. Ang mayamang tagapagmana ng pamilyang Crawford na may malapit na walang hanggang kayamanan. Tuldok-tuldok. Dahil napakalakas, mayroon akong mga pag-aalinlangan na maiisip mo pa rin ng masidi ang tungkol sa aking pinsan matapos ang lahat ng oras na ito. Impyerno, hindi mo man kami nakipag-ugnay mula sa araw na nawala siya. Marahil ay wala ka ring pakialam sa kung patay na o buhay pa ang pinsan ko. Noon, pinapunta lamang ni Gerald si Zack upang pakalmeyan ang mga Smith. Ipinaaabot ang sinabi sa kanya ni Gerald, sinabi sa kanila ni Zack na maaari silang humingi ng tulong sa kanya kung may nahaharap man silang mga issue. Ang Crawfords ay tiyak na subukan ang kanilang makakaya upang matulungan ang mga Smith anuman ang kanilang mga kahilingan. Kahit na, ang mga mula sa pamilyang Smith ay alam na sinabi lamang ni Gerald na wala sa kabutihang loob mula noong sinusubukan ni G. Crawford na ipahayag ang kanyang panghihinayang. Kung sa bagay, sa pagkawala ngayon ni Mila, bakit magkakaroon pa rin ng anumang uri ng relasyon sa pagitan ni na Gerald at ng mga Smith? Alam ng mga Smith na talagang wala silang dahilan upang magpatuloy na makasama sa isang mayamang pamilya. Pag-unawa doon, simpleng tinanggihan nila ang anumang suportang pampinansyal na ibinigay sa kanila ni Zack. Sa totoo lang, kung hindi para sa katotohanang nalaman ni Rita na winawasak nila ang Mountaintop Villa, hindi siya lumapit sa sobrang galit na makilala si Zack. Kung tutuusin, ang lugar na ito ay dapat na bahay kasal ni na Gerald at Mila. Kahit na alam ni Gerald ang tungkol dito. Tagumpay. Napakalaki ng pasasalamat. Naisip ni Rita sa sarili, isang matinding poot sa loob niya. Kahit na pagkatapos ng 2 taon na hindi siya nakikilala, si Gerald ay lumitaw na mas may edad kumpara sa kung paano siya nakaraan. Ano pa siya ay mukhang mas matatag at matipuno din, isang aura ng prestihiyosong kahusayan na nakapalibot sa kanya. Ano man tumanggo si Gerald kay Rita bago sabihin, "Rita, ang aking pinsan. Sana maayos ka. Kumusta ka kamakailan? Manalo ka. Tulad ng paglakas loob ko naguluhin ka sa aking mga alalahanin, G. Crawford. At mula kailan ako naging pinsan mo?" Ang mga Smith ay tiyak na walang kakayahang mag-angkin ng isang relasyon sa isang kamag-anak tulad ng iyong sarili. Inisya ni Rita, "Ikaw bitch, gaano ka manggahas na kausapin si G. Crawford ng ganyan? Tandang padamdam." Sigaw ng mga gwardya nang marinig nila ang pangungutya ni Rita. "Hindi na kailangang sumigaw sa aking ngalan. Tumayo ka." Ungol ni Gerald habang kaagad na pinapakinggan ng mga gwardya ang kanyang mga salita at umalis ng magalang. Ang utos ni Gerald ay naging napangibabawa na ang lahat na nakarinig nito ay nakaramdam ng panginginig ay tumakbo pababa ng kanilang mga tinak at simpleng nadama ang pagganyak na igalang siya.
Kahit si Rita ay nararamdaman din ang parehong bagay at sa kakaibang pagtingin niya kay Gerald, naisip niya sa sarili, 2 taon na lang, hindi ba? Paano siya nakaranas ng napakalaking pagbabago? Tama ang pakiramdam niya na kakaiba ito. Kung sa bagay, dati siyang duwag pa ngayon. Makinig ka Rita, alam ko na nagkakaroon kami ng hindi pagkakaunawaan at inaamin kong si Mila na nawawala ay may kasalanan sa akin na hindi siya alagaan ng mabuti. Dahil doon, ang aking responsibilidad na hanapin muli siya. Sabihin mo sa akin, totoo bang naiisip mo na nakalimutan ko na si Mila? Tanong ni Gerald habang nakatingin sa mga mata nito. Hindi ka ba? Tanong ni Rita sa casual na tono. Narinig yun, maingat na nakuha ni Gerald ang isang maliit na sachet mula sa kanyang bulsa at nang makita ito ni Rita, agad siyang natigilan. Ito ang handmade present na binigay ni Mila kay Gerald noon. Dahil natutunan lamang niya kung paano tumahi mula sa kanyang ina noong panahong iyon, ang sachet mismo ay hindi gaanong mahusay na ginawa. Gayunpaman, naalala ni Rita na si Mila ay pinaghirapan sa pagtahi nito sa buong gabi. Kahit na ang nakadulas na pares ng Mandarin Duck ay nakikita pa rin sa sachet. Naalala ni Rita na natawa siya hanggang sa mamatay siya nang marinig niya na magbibigay si Mila ng isang mahirap na palusot sa gawaing kamay sa lalaking pinakamamahal niya. Natiyak niya na pipiliin ni Gerald na balewalain ang kanyang mahirap na gawa sa kamay at tinanggap lamang ang sachet na may paghamak. Gayunpaman, upang isipin na mayroon pa rin siya nito hanggang ngayon. Tuldok-tuldok. Hindi ko makakalimutan kahit ang pinakamaliit na mga detalye sa aking buhay, kaya nakasisiguro ka na hindi ko rin makakalimutan ang tungkol kay Mila. Patuloy kong hinahanap siya sa buong 2 taong ito, at basta alam kong may pagkakataon na mahahanap ko pa rin siya, handa akong pumunta sa pinakadulo ng mundo upang maibalik lang siya. Sa nasabing iyon, sana maniwala ka sa akin ngayon kapag sinabi kong hindi mo ako naiintindihan, Rita. Panipi. Kabanata 1245. Totoo ba? Totoo ba yan? Tanong ni Rita. Matapos marinig ang kanyang paliwanag at makita muli ang sachet, kailangang aminin ni Rita na nagsisimulang paniwalaan siya ng bahagya. Nakatulong din na alam niya kung paano si Gerald bilang isang tao kahit papaano. Ano man, parang hindi siya ang uri ng tao na makakalimutan lang ang isang taong mahal na mahal niya. Sinasabi ko ito ngayon na hindi ko kapersonal na nakipag-ugnay sa iyo sa buong 2 taon mula nang nahihiya akong tumayo sa harap ng alinman sa mga Smith. Bakit sa palagay mo patuloy akong nagpapadala ng Zack upang matulungan ka? Kahit na sinabi sa akin ni Zack na wala sa inyo ang tumanggap ng alinman sa aking mga regalo. Totoo ba yan? Tinanong si Gerald na hindi pa talaga nagtanong sa kanilang desisyon dati. Ito ay, ang mga Smith ay may sariling dignidad upang mapanatili rin kay ngayon. Dahil nawala si Mila at pareho kayong hindi kasal, anong karapatan nating kunin ang iyong mga gamit? Hindi bababa sa iyo ng patuloy na sinasabi ng aking lola. Tumugon kay Rita ngayon na nalinis ni Gerald ang ilang paunang hindi pagkakaunawaan na mayroon siya sa kanya. Dahil dito, wala siyang problema sa pagdetalye kung paano ang kasalukuyang ginagawa ng pamilyang Smith. Bilang ito ay naging, mula pa noong nawala si Mila, ang mga Smith ay patuloy na nasasakop ng kadiliman. Para sa pinakamahabang oras, ang pagkawala ay napipigilan na kahit ang paghinga ay mahirap minsan. Ang panunuya at panunuya mula sa iba ay pinaramdam lamang sa mga Smith na patuloy silang nalulunod kahit na mas malalim. Ang pangungutya mismo ay nagmula sa katotohanang alam ng mga kamag-anak at kaibigan ng pamilyang Smith na ang kasintahan ni Mila ay isang napakahusay at makapangyarihang tao. Pagkatapos ng lahat, binili niya ang mga ito ng isang bilya na nagkakahalaga ng hindi bababa sa $15 milyong. Ang isang taong may kakayahang iyon ay tiyak na magiging napakayamang yaman. Gayunpaman, dahil ang pagkakakilanlan ni Gerald ay espesyal, ang Smiths ay hindi kailanman nailahad sa publiko na ang kanilang hinaharap na apo ay talagang mayamang tagapagmana mula kay Mayberry G. Crawford. Anuman sa napakaraming magagandang bagay na nangyayari sa mga Smith, ginawa itong maraming kaibigan ng pamilya na humanga at inggit sa kanila. Marami sa kanila ay sinubukan pa ang kanilang makakaya upang makipagsiksikan sa mga Smith sa kanilang pagtatangka na kaibiganin ang misteryosong kasintahan ni Mila. Nawala ang pangalawang Mila, subalit nagsimulang maganap ang mga malalaking pagbabago sa loob ng pamilyang Smith. Dahil si Serenity Jourdain na matandang ginang ng pamilyang Smith at lola din ni Mila, ay isang taong may malaking pagmamataas at dignidad, mabilis niyang ibinalik ang bilya na ibinigay sa kanila ni Gerald sa sandaling napagtanto niya na ang kanyang apo ay hindi magiging natagpuan anumang oras sa lalong madaling panahon. Sa nagawang pagpapasyang iyon, bumalik ang mga Smith sa kung saan sila unang nanirahan. Ginawa pa ring punto ng Serenity na tanggihan ang anumang charity na tinangka ni Gerald na ibigay sa kanilang pamilya. Sa pagkawala ng aking apo ngayon, ano ang magiging mga Smith kay G. Crawford? Hindi na kailangan para sa amin upang magpatuloy sa paglalakad sa kanya kaya walang kahihiyan.
Iyon ay halos proseso ng pag-iisip ni Lady Smith noong panahong iyon. Dahil dito, bumalik sila sa kanilang orihinal na buhay. Kahit na nasisiyahan ang mga tao sa kanilang kasawian, ganoon din. Nakita ko. Kaya ninyong lahat na ipinalagay na sumuko na ako kay Mila sa buong panahong ito, tama ba iyan? Tuldok-tuldok tandang pananong. Tanong ni Gerald habang humihinga siya ng malalim, mga pahiwatig ng pagkakasala sa kanyang boses. Kahit na nakatuon siya ng husto sa paghahanap para kay Mila at sa kanyang tiyuhin, dapat niyang aminin na hindi niya pinansin ang pamilya ni Mila. Napagtanto na ngayon lamang ay tumiindi ang kanyang pagkakasala. Bilang tugon, simpleng tumanggo si Rita. Kung gayon si G. Smith ba't Lola at ang iba pa ay maayos. Isama mo po ako. I wish to meet up with them, sabi ni Gerald sa seryosong tono. Walang paraan na maging maayos sila. Ngayon ang kaarawan ng isa sa mga kaibigan sa pagkabata ng Lola, alam mo. Habang ang kaibigan niyang iyon ay tumigil sa pakikipag-ugnay kay Lola kaagad nang marinig ang tungkol sa pagkawala ni Mila, kamakailan lamang ay palagi niyang inaanyayahan ang lahat ng mga miyembro ng aking pamilya sa kanyang lugar. Ito ay lubos na maliwanag, hindi bababa sa mga sapat na makatuwiran kung ano ang ibig sabihin ng Georgia Walford sa pamamagitan nito. Kita mo, dahil mayroon ka na kay Mila noon, tinanggihan ng aking pamilya ang panukala sa pag-aasawa ng apo ni Georgia, at hinayupin nila ang katotohanan iyon. Anuman ang pamilya ni Georgia ay lubos na kamangha-mangha ngayon at ang kanyang apo ay napangasawa din ng isang magandang apo. Sa pag-iisip na iyon, malinaw na palagi niyang inaanyayahan kami para lamang makapagpakita siya sa harap ng aking lola. Sinabi sa katotohanan, kung hindi ko narinig na ang Mountain Top Villa ay mawawasak, dumalo rin ako sa pagdiriwang. Panipi. Kabanata 1246. Kinagat ng bahagya ni Rita ang ibabang labi sa pagtatapos ng kanyang paliwanag. Dahil alam na ni Lola na hindi nila sinasadya ang mabuti, bakit pa siya mapilit na pumunta? Tanong ni Gerald. Sa gayon, sinabi ni Lola na dahil ang Smith ay hindi nakagawa ng anumang nakakahiya, ang aming mga espiritu ay hindi dapat manginig. Ano pa, inimbitahan ng pamilya ni Georgia ang aming pamilya ng may mabuting pakikitungo. Sa nasabing iyon, talagang walang dahilan para hindi kami maging prangka at dumalo lang, sagot ni Rita. Habang nasa paksang tayo, ang Lola ay walang alinlangan na naging mas at matigas ang ulo sa buong nakaraang 2 taon. Tuldok-tuldok. Kaarawan niya kahapon, alam mo ba? Gayunpaman, labis na namimiss niya si Mila na sinabi niyang ayaw niyang ipagdiwang muli ito hanggang sa araw na bumalik si Mila. Nakita ko. Anuman dahil dadalo ka rin sa birthday party mamaya, payagan akong sumama sa iyo. Sagot ni Gerald. Ang Georgia ay kabilang sa pamilyang Sear at sa isang paraan, ito ay halos kapareho ng mga Smith. Pagkatapos ng lahat, pareho silang ordinaryong kumpanya na hindi masyadong malaki o maliit sa Mayberry noong nakaraan. Hindi tulad ng mga Smith, gayunpaman, ang Sears ay mabilis na umuunlad sa nakaraang 2 taon. Samantala, kakarating lang ni Lady Smith sa villa ng Georgia kasama ang iba pa mula sa pamilyang Smith. Ang villa mismo ay isang napakahusay na istruktura na kamakailang itinayo sa Cloud City. Sa presyo ng konstruksyon nito na higit sa $12 milyong, ang gusali ay itinuring na medyo prestihiyoso, na nangunguna lamang sa ilang iba pang mga villa na kasama ang Mountain Top Villa. Anuman sa pagpasok sa bahay ng Georgia, nalaman ng mga Smith na marami sa mga panauhin doon ay hindi pamilyar na mga mukha. Kahit na tulad ng sinabi sa kanila ni Serenity ng paulit-ulit, sa kabila ng pagkawala ni Mila, ang Smiths ay hindi maaaring manatiling duwag at simpleng nagtatago sa bahay. Kailangan pa rin nilang maging matapang na lumabas at makilala ang iba. Gayunpaman, segundo sa kanilang pagpasok, lahat ng mga Smith ay sinalubong ng paningin ng isang 60 taong gulang na babae na sinusuportahan ng isang batang lalaki at isang babae sa magkabilang panig niya na ang mukha ay nagniningning habang naglalakad patungo sa Serenity at ang kanyang pamilya. Kung hindi alam ng mga panauhin na ngayon ay kaarawan ng matandang babae, hindi ito magiging isang kahabaan upang ipalagay na siya ang muling pagkakatawang tao ng Queen Elizabeth ang pangalawa. Siyempre, siya ay walang iba kundi ang kasalukuyang pinuno ng pamilyang Sear, si Lady Georgia Walford. Habang ang Georgia at Serenity ay medyo mabubuting kaibigan mula noong sila ay bata pa, ang kanilang relasyon ay palaging mahirap ilarawan, lalo na habang ang dalawang besties ay nagpatuloy na lumalaki sa bawat isa. Sa paglalagay nito ng simple, pareho silang nasiyahan sa pakikipagkompetensya sa bawat isa sa halip na hindi makatutuhanang. Bilang mga bata, nakikipagkompetensya sila sa isa't isa upang makita kung aling mga damit ang mas maganda. Nang magsimula silang mag-aral, nagsimula silang makipagkompetensya upang makita kung sino ang nakakakuha ng mas mahusay na mga marka sa halip. Kahit na pagkatapos ng pagpasok sa lipunan, nagpatuloy silang nakikipagkompetensya sa pamamagitan ng pagtingin kung kaninong trabaho ang mas mahusay at kung sino ang nagpakasal sa mas mabuting asawa.
Ngayong matanda na sila, nakikipagkumpetensya pa rin sila sa pamamagitan ng pagtingin kung kaninong pamilya ang mas malakas. Bukod sa nasiyahan din sila sa paghahambing sa kanilang mga anak sa bawat isa, nakikipagkumpetensya upang makita kung sino ang may higit na may kakayahan at natitirang mga supling. Kahit na matapos itong gawin sa loob ng maraming taon, pareho silang nagpatuloy na maging mapagkumpetensya. Iyon lamang ang mga ganoong uri ng tao. Anuman ang pangalawang nakita ng matandang babae si Serenity at ang kanyang pamilya na papasok, nararamdaman na ng Georgia ang kalangitan na partikular na asul sa araw na iyon. Late ka na, Serenity. Dinala ko lang ang ilang mga dating kaibigan ko upang tingnan ang mga regalo sa kaarawan na ibinigay sa akin. Bakit hindi ka magtungo doon upang tingnan ang iyong sarili? Pansamantala, lilipat ako upang maghatid ng lahat ng ibang mga panauhing nandoon. Marami lang sa kanila, alam mo. Anuman dahil ang ilan sa aking mga manugang na lalaki at apong babae ay hindi pa naipakita sa akin ang kanilang mga regalo, hindi ka pahuli sa pagdiriwang. Sa katunayan, sasabihin ko na nasa tamang oras ka lamang na makita silang ipakita ang kanilang mga regalo sa akin. Sinabi ni Georgia sa isang mapagpakumbabang tono at isang masayang ngiti sa kanyang mukha. Hindi mapigilan ni Gavin na makahiya nang marinig ang pahayag ni Georgia. Mayroong kahit na maraming mga bisita na naroroon. Ang katahimikan mismo ay nagsimulang magpakita ng isang mas higit na hindi kasiya siyang ekspresyon kaysa sa dati. Gayunpaman, mabilis siyang napilit ngumiti bago sumagot, mukhang tunay na namumuhay ka ngayon, Georgia. Isang matinding kaibahan sa kung gaano kakahirap at ng iyong pamilya noong ikaw ay mas bata pa. Naaalala ko pa rin na palaging ang iyong pamilya ang kailangang magpadala ng mga regalo sa iba noon. Mabuti para sa iyo ngayon na ang iba ay nagpapadala ng mga regalo sa iyo. Si Lady Smith ay hindi magpapakita ng anumang kahinaan bago ang Georgia anumang oras sa lalong madaling panahon. Mabilis na naramdaman ni Georgia ang kanyang ekspresyon nang marinig iyon. Kahit na ang parehong mga matandang kababaihan ay labis na makinis at alinman sa kanila ay hindi magbubunyag ng kanilang totoong emosyon ng walang away. Sa katunayan, ngayong mas matanda na ako, nasisiyahan ako sa lahat ng aking kayamanan at kaligayahan kasama ang aking pamilya. Pinag-uusapan kung alin ang apo ng aking manugang na lalaki ay nagdala sa akin ng isang bagong kotse pabalik, alam mo. Lampas 6 na ako. Nagtataka ako kung ano ang naiisip niya noong binili niya ang bagong kotse na iyon, sabi ni Georgia habang hinihimas ang buntong hininga habang tinitiyak na bigyang pansin ang reaksyon ni Serenity. Noon, gustong-gusto ng apo niya si Mila. Dahil sa isang napakalakas at mayamang tagapagmana na naging kasintahan niya, gayunpaman, ang pagkakataong makasama nila si Mila ay nasira. Ito ang naging sanhi ng pagdurusa ng kanyang apo sa isang mahabang puso sa loob ng mahabang panahon. Naturally, naging malungkot si Georgia nang makita ang kanyang apo sa ganoong estado din. Kabanata 1247. Anuman, maayos ang lahat ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang apo na babae ay nawala at ang mayaman na tagapagmana ng kasintahan niya ay talagang nakalimutan ang tungkol sa mga Smith sa ngayon. Gayunpaman, tandaan kung paano ang aking apong lalaki ay patuloy na nagsikap na makuha ang pagmamahal ni Mila sa isang oras, Serenity. Nagtataka ako kung nagsisisi ka na pinapayagan mo si Mila na tanggihan siya ngayon. Tuldok-tuldok, kahit na sigurado akong wala kang masyadong masabi doon. Pagkatapos ng lahat, isang bagay na may kinalaman lamang sa mga bata. Kahit na, bilang pinuno ng pamilya, dapat ay naging mas mahigpit ka sa pagpapasya para sa kanya, sa palagay mo. Kung ikaw lang sana, hindi sana kumilos si Mila sa kabila ng sakit at nagpatuloy sa pag-aaral sa Hong Kong. Kung hindi nangyari iyon, maaari na niyang ikasal ang apo ko ngayon at magbukas ng isang kumpanya ng magkasama. Ngayon hindi ba naging maganda iyon? Idineklara ang Georgia bilang ilan sa mga panauhing nakarinig na nagsimulang umiling. Sa katunayan, isang ganap na awa, habang ang mga komento tungkol sa sitwasyon ay nagpatuloy na sinabi ng malakas, ang mga mula sa pamilya Smith ay natagpuan ang kanilang pamumula ng malalim. Ito ay lalo na para sa parehong Gavin at Helen, ang mga magulang ng nawawalang batang babae. Sa maraming beses na binanggit ni Georgia ang pangalan ni Mila at nagpatuloy na sandutan ang kanilang mga namamagang lugar, hindi mapigilan ng mga magulang na mapaluha at mapula ang mata. Hindi lang din dalawa ang nalungkot. Si Mila ay pinakapuri ng apo ni Serenity, at pinanood ng matandang babae si Mila na lumalaki mula noong sanggol pa ang dalaga. Sa pagsasabi ni Georgia ng lahat ng ito sa kanyang mukha ngayon, lahat ng mga uri ng emosyon ay nagsisimulang magluto sa loob ng Serenity, at wala sa kanila ang mabubuting damdamin. Upang isipin na ang mga taong iyon ay patuloy na sinubukan na mangarap sa kanila noong si Mila ay kasama pa ng mayamang si Gerald. Ngayon na alam nila na hindi na sila sinusuportahan ni Gerald, gayunpaman, tila binabalik nila ang lahat ng kanilang mga nakaraang papuri.
Sa katunayan, tila walang nakalulugod sa kanila ngayon kaysa tangkilikin ang kasawian ng mga Smith. Naiintindihan iyon, ang matandang ginang ay nanatiling tahimik at simpleng naupo sa isang mesa, ang kanyang pamilya ay gumagawa din ng gayon kaagad pagkatapos. Para sa susunod na oras, ang mga Smith ay nanatiling nakaupo doon na pinagmamasdan ng mga ekspresyon ng iba pang mga panauhin. Noon, marami sa kanila ang nakaupo pa rin na natagpuan nila ang kanilang mga sarili na mayroong mga pin at karayom. Tulad ng pakiramdam nila na papalapit na sila sa kanilang limitasyon sa kung magkano pa ang mahihiya na maaari nilang gawin, biglang lumakad ang isang lingkod sa bilya kasama ang isang lalaki at isang babaeng sumusunod sa likuran niya. Ang duo ay, syempre, Gerald at Rita. Dahil ang kalusugan ni Serenity ay hindi naging ganito kahusay, si Rita ay nanatiling malapit sa kanya sa lahat ng oras upang alagaan siya. Gayunpaman, dahil narinig kanina ni Rita na ang mountaintop villa ay nawasak, hindi siya nakatigil sa tabi ng kanyang lola hanggang ngayon. Nang makita ng mga mula sa pamilyang Smith kung sino ang nakatayo sa tabi ni Rita, lahat sila ay napanganga sa pagkataranta habang sabay silang nagbubulungan. Gerald. Ang lahat ng mga panday ay parang nangangarap. Tunay na ito ay walang iba kundi si Gerald. Ngunit bakit makakasama ni Gerald si Rita? At bakit nandito pa siya ngayon? Hindi na kailangang sabihin, lahat ay napagtagumpayan ng matinding pagkabigla. Oh, si Rita ba ang nakikita ko? Bakit ngayon ka lang dumating? Hindi alintana, sino ang katabi mo? Pwede ba siyang maging boyfriend mo? Tanong ni Georgia kaagad pagkakita niya sa dalawa na kakapasok lang. Dahil ang Georgia ay malapit sa Serenity, alam na alam niya ang mga kamag-anak at kaibigan ni Serenity. Sinabi nito, alam din niyang si Rita ay pamangkin ni Serenity, at paborito din siya ng matandang babaeng iyon bukod kay Mila. Sa pag-iisip na iyon, natural na naramdaman niya ang pangangailangan na magtanong tungkol sa bagong mukha. Makalipas ang ilang sandali matapos ang tanong ni Georgia, si Justin Sear, ang kanyang apo, at ang asawa nitong asawa ay nagsimulang maglakad. Nang makita iyon, ang kanyang apong babae, si Queen Sear, at ang kanyang asawa ay lumakad din sa grupo. Lola, sabay na sabi ng dalawa habang sinilip ni Justin si Rita. Kasunod nito, tumawa siya ng mapait bago sinabi, medyo matagal na mula nang huli kaming magkita, Rita. Hindi lang ikaw naging mas maganda, ngunit parang mayroon ka na rin ngayon. Sino siya, hubby? Malapit ka ba kay Rita? Tanong ng isang babaeng napakadamit na nakatayo sa tabi ni Justin. Oh, siya ang taong nabanggit ko sa iyo dati. Pinsan ni Mila. Nakakaawa naman, maaaring pinsan ko siya noon din. Oh well, ini siya ni Justin. Nakikita ko. Sagot ng babae sa malamig na tono. Mula doon lamang, maliwanag na sinabi na sa kanya ni Justin ang tungkol sa insidente ng pagpunta niya sa tahanan ng pamilyang Smith upang imungkahi kay Mila. Justin, hindi mo basta bati si Rita kapag nakatayo sa tabi niya ang nobyo. Sige at kamustahin mo rin siya. Sabi ni Georgia habang inis ka ng karaniwang bihis na si Gerald mula ulo hanggang paa. Yamang si Rita ay palaging isang mayabang at mayabang na batang babae, walang ideya si Georgia kung bakit makakakuha siya ng isang taong tulad nito. Kung tutuusin, si Gerald ay mukhang malaki ang pagkakaiba sa lahat ng iba pang mayamang tagapagmana doon. Kabanata 1248. Sadyang itinaas ni Georgia ang kanyang boses upang matiyak na naririnig siya ng lahat doon. Ngayon na ang pansin ng lahat ay nakatuon kay Gerald, mahinang ngumiti si Justin bago sinabi, kaya ikaw ang pinsan ko. Kinalulugod kong makilala ka. Siya ay nagpakita ng walang interes sa kahit na nais na makipagkamay kay Gerald, at ang kanyang asawa ay simpleng nakatingin sa kasintahan ni Rita, kinakalma siya mula sa gilid ng asawa. Habang si Gerald ay tiyak na hindi nagbihis ng marangyang, nagkaroon lamang siya ng gat ng pakiramdam na may isang bagay na mali sa kanya. Dahil napakahusay mo, naniniwala ako na ang iyong kasintahan ay dapat na pantay din bilang mahusay. Ipakilala mo siya sa amin. Sabi ni Georgia. Paumanhin, Lady Walford, ngunit hindi ko siya boyfriend, sagot ni Rita habang lumingon siya upang tingnan ang natitirang pamilya niya na nakaupo pa rin sa mesa. Ang mga Smith ay hindi pa nakakagaling mula sa kanilang pagkabigla, at ang kanilang mga bibig ay nanatiling bukas na bukas habang patuloy silang nakatingin sa duo ng walang imak. Kahit na si Serenity ay hindi nagawang makuha muli ang kanyang talino sa oras upang tumugon. Oh, kaya hindi mo siya boyfriend. Kung gayon ano ang posisyon na mayroon siya upang magkaroon ng isang karapatang makarating dito ngayon? Ano sa lupa ang sinusubukan mong hilahin dito? Natagpuan ni Georgia ang kanyang sarili na nag-iisip. Dito, si Gerald. At may karapatang siya narito ngayon dahil kasintahan siya ni Mila. Paliwanag ni Rita. Mila's fiancé. Ngunit paano ito magiging? Hindi ba siya nawala ng hindi bababa sa 2 taon? Hindi ba dapat matagal nang naghiwalay ang kasintahan sa kanya? Sagot ni Georgia. Alam na alam niya na ang kasintahan ni Mila ay napakalakas.
Kung sa bagay, lubos niyang natabunan ang mga ito pabalik noong nandoon pa rin si Mila. Ngayon na sinabi ni Rita ng ganoong bagay, lahat ng mga panauhin sa villa ay nanahimik kaagad habang nakatitig kay Gerald. Fiancé ni Mila. Siya. Para ba siya sa totoo? Ano ang nangyayari sa mundo? Tandang pananong panipi. Habang ang iba ay bumuulong sa kanilang sarili habang tinatalakay ang kasalukuyang sitwasyon, sinabi ni Gerald, kahit na wala si Mila sa ngayon, nais kong ipalagay na bahagi na ako ng pamilyang Smith dahil kapwa kami nakapasok isang relasyon para sa isang mahabang panahon. Ano pa, nagpasya na kaming magpakasal sa bawat isa. Sa pag-iisip na iyon, sigurado akong hindi mo ako masisisi sa pagpunta ko mula nang imbitahan mo ang natitirang pamilya ng Smith dito ngayon, di ba Lady Walford? Habang totoo na ginagamit ni Gerald ang pakikipag-ugnayan nila kay Mila bilang kanyang palusot na narito, hindi siya nagsisinungaling tungkol sa kanilang dalawa sa pasalita na sumasang-ayon na magpakasal. Kahit nabalak ni Gerald na makipag-ugnayan kay Mila matapos ang kanyang pag-aaral sa Hong Kong, mabuti. Lahat ng iyon ay nangyari. Anuman matapos marinig ang sasabihin ni Gerald, agad na natigilan si Georgia at ang iba pa sa mga panauhin. Holy Cree *P. Parehas ba talaga siyang boyfriend mula noon? Ang sobrang yaman na tao. Sa itsura nito, siya talaga. Oh Diyos, nandito siya. Habang naramdaman ni Georgia na tumakbo ang kanyang gulugod matapos marinig ang lahat ng mga sorpresa mula sa mga panauhin, binubuo niya ang sarili bago sinabing. Tuldok-tuldok. Ngunit syempre hindi ako tatutol. Sa katunayan, isang karangalan sa aming pamilya na makapunta ka. Kasunod nito, binawi niya ang kanyang mga kamay mula sa dalawang kaibig-ibig na bata na sumusuporta sa kanya sa buong oras na ito. Hindi na kailangan na maging bongga siya bago si Gerald. Kasabay nito, tumungo sina Gerald at Rita sa mesa kung saan kasalukuyang nakaupo si Serenity at ang iba pa. Lola, G. Smith, at Ginang Smith. Bumalik na ako, sabi ni Gerald habang nakatingin sa kanila na nakangiti. Mr. Crawford. W.E. Yutal na sabi ni Serenity na pakiramdam niya ay nagising na lamang mula sa isang mahabang panaginip. Kung sa bagay, ipinalagay na ng mga Smith na matagal nang kinalimutan sila ni Gerald sa nakaraang 2 taon. Ipinapangako ko na anuman ang mangyari kay Mila, aalagaan ko ang lahat sa hinaharap, sabi ni Gerald bago ang lahat ng mga miyembro ng pamilya Smith. Narinig iyon, ilan sa mga Smith kasama ang nakatatandang kapatid na babae ni Mila, si Irene, ay nagsimulang umiyak sa kaba. Tunay na naghirap sila ng labis na kawalang katarungan sa nagdaang 2 taon. Kabanata 1249. Biglang narinig ang lahat ng ito, tunay na kinalabot ang bawat solong ng mga Smith kabilang ang Serenity. Sa wakas ay napagtanto nila na hindi nila naintindihan si Gerald sa buong panahong ito at na hindi siya hinusgahan ng mali ni Mila. Anuman ang kapaligiran ng setting ay agad na nagbago ng husto nang narito na si Gerald. Kahit na hindi marami sa mga panauhin ang nagbayad ng pansin sa mga Smith ng mas maaga, mas marami sa kanila ngayon ang papunta sa kanilang mesa upang mag-toast at makipag-chat sa kanila sa pag-asang mapalalim ang kanilang relasyon sa pamilyang iyon. Siyempre, mayroon ding mga kaagad na nagsimulang magpangite din sa mga Smith. Kahit na ang ilan sa mga pangulo ay nakapaligid na sa Serenity habang sinasabi, speaking of which, birthday mo kahapon, hindi ba, madam? Bakit hindi mo kami pinadalhan ng mga card ng paanyaya upang dumalo? Napakalungkot na hindi namin nagawang ipagdiwang sa iyo. Ano man ang kaso, tiyak na makakabawi tayo sa paglaon. Sa lahat ng ito ay nangyayari, ang taong pinaka naghihirap ay tiyak na Georgia. Kung sa bagay, inimbitahan niya noong una si Serenity at ang kanyang pamilya upang ipakita ang kanyang apo, Manugang, at Manugang. Upang isipin na ang makapangyarihang kasintahan ni Mila ay gumawa ng isang biglaang muling paglitaw mula sa asol. Tiyak na kailangan niya maging magalang sa kanya. Gayunpaman, hindi iyon ang pinakamalaking pagkabigla para sa kanya. Tinanong ni Galpang, Georgia, Madam, ano ang sinabi mong pangalan niya? G. Crawford. Aling G. Crawford ang tinutukoy mo, eksaktong. Ang pangalawa ng mga bisita ay narinig ang tanong ni Georgia, lahat sila ay agad na tumahimik sa gulat. Pagkatapos ng lahat ng naroon ay alam na alam kung sino si G. Crawford, lalo na't nasa Mayberry sila. Ang pagdinig na nag-iisa lamang sa kanyang pangalan ay sapat na upang maging sanhi ng lahat na maging saglit na natigilan. Aling iba pang G. Crawford ang akoin mo? Siyempre siya si G. Crawford na mula sa Mayberry. Nabunggo ko siya habang nasa Mountaintop Villa ako, you know. Sagot ni Rita habang sinilip ang reaksyon ng mga panauhin. G. Crawford mula sa Mayberry. Mountaintop Villa. Sino ang maaaring manatiling kalmado pagkatapos marinig ang lahat ng ito? Sa sandaling iyon, maramihang pag-screech ng mga upuan na itinulak sa sahig, ang maririnig habang ang lahat ay tumayo kaagad, nakakagulat na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Halos hindi na makahinga si Georgia.
Totoo nga ba? Maaari bang ang napakalakas at mayamang kasintahan ni Mila ay talagang si G. Crawford mula sa Mayberry? Kung iisipin ngayon, hindi dapat peke. Pagkatapos ng lahat, sina Mila at G. Crawford ay parehong nagtapos sa Mayberry University. Alam din natin na ang kanyang kasintahan ay sobrang mayaman. Sa pag-iisip na iyon, mayroon akong dahilan upang maniwala na siya talaga si G. Crawford. Diyos ko, dapat ay naisip natin kanina na ang nobyo ni Mila ay si Mr. Crawford. Habang lahat sila ay naguguluhan habang tinatalakay ang biglaang paghahayag na ito, sabay silang napuno ng panghihinayang. Bakit hindi lamang nila ipinagpatuloy ang pagpapanatili ng isang mabuting relasyon sa mga Smith? Kung mayroon sila, tiyak na kapwa sila magiging masagana at matagumpay sa ngayon. Nagtataka ng bahagya, ang paghihingalong Georgia ay kailangang suportahan muli ng dalawang bata upang maiwasan ang pagkahulog. Kailangan niyang magtungo upang salubungin si Gerald kaagad sa sandaling ito. Diyos ko! Tunay na siya ang totoong G. Crawford. Ipinakilala pa niya ang kanyang sarili bilang manugang ng pamilya Smith. Walang ganap na paraan na makakaya nating makipagkompetensya sa pamilya ni Serenity ngayon. Kahit na sa una ay nakita ni Georgia ang malambot na puting ulap sa asol na kalangitan, lahat ng mga ulap ay madilim na ngayon at ang kulog ay madalas na kumikislap. Ang puso niya ay tuluyan ng nauno. Tulad ni Justin na mismo ang magtungo kay Gerald upang lumuhad bilang tanda ng kanyang paggalang, si Yone Shoot, ang kanyang asawa, ay biglang sinabi sa isang nagdadalawang isip na tono. May kung ano, tuldok-tuldok, bakit siya pamilyar sa pamilyar? Ang mas pagtingin ko sa kanya, mas nararamdaman kong nakilala ko siya sa kung saan pa, ano ang nangyayari, Yona? Ano ang ibig mong sabihin na pamilyar siya? Ano man, magtungo doon ng mabilis at tulungan kaming humingi ng paumanhin kay G. Crawford sa pagpapabeya sa kanya ng mas maaga. Malinaw na siya ang totoong deal. Sabi ni Georgia, humawak ka, Lola. Hindi na kailangang maging sobrang kinakabahan. Ako, sa palagay ko hindi talaga siya si Mr. Crawford. Sabi ni Yona habang nakahawak sa balikat ng Lola. Ano? Bakit ka magkakaroon ng isang matapang na pag-angkin? Tawagin itong isang pakiramdam ng gat, ngunit medyo nakatiyak ako na siya ay naging kaklase ko noong ako ay mas bata pa. Ang mas pagtingin ko sa kanya, mas katulad niya ang dating kaklase ko. Kabanata 1250. Ang tinig ni Yona ay parang mas determinado ngayon. A. Isang kaklase. Tumugon sa parehong Justin at Georgia parehong pantay na gulat sa kanyang pag-angkin. Para silang nakakarinig ng ilang kwento mula sa The Arabian Nights at mayroon silang mga kadahilanan upang mag-alinlangan. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong pagkakataon ay medyo hindi naririnig. Ano pa kahit na may malakas na pinagmulan ng pamilya si Yona, walang simpleng paraan na makakaya niya o magkaroon ng katayuan upang maging kamag-aral ni Gerald. Anong uri ng kamag-aral ang maaari mong tinukoy? Tandaan na hindi namin kayang gumawa ng mga biro tungkol sa mga ganitong bagay, Yona. Ipapaalam ko sa iyo na mayroon akong ilang naunang kaalaman tungkol sa kasintahan ni Mila at makukumpirma ko na siya ay tunay na napakalakas. Ito ang dahilan kung bakit marami sa atin ang handang maniwala na si G. Crawford ay talagang kasintahan niya pagkatapos niyang ihayag ang kanyang pagkakakilanlan. Kung sa wakas ay nagkakasala tayo sa kanya ngayon, maaaring hindi na tayo makaligtas pa sa Mayberry. Sinabi ni Georgia habang sinisimulan niya ang pag-smack ng kanyang mga hita sa kanyang pagkabalisa. Tama yan, Georgia. Mas mabuti mong pag-isipan muna itong mabuti. Sigurado ka bang kaklase mo siya? Mangyaring huwag magtapos sa pagkakamali sa kanya para sa iba. Dagdag ni Justin. Medyo sigurado ako na siya ang aking kaklase sa elementarya. Pagkatapos ng lahat, malinaw kong naalala na sa panahon ng aking pangunahing paaralan, ang aking ama ay nakatuon sa pagpapalawak ng kanyang mga puwersang nasa ilalim ng lupa at pinili niyang magsimula sa pag-unlad sa Seren County. Dahil doon, natural kong sundin siya at ganoon ang natapos kong pag-aaral sa isang pangunahing paaralan doon. Ano man, mayroong isang tao na tinawag na Gerald sa aking klase, at matapos marinig muli ang pangalang iyon sa mahabang panahon, hindi ko mapigil ang masimulang magduda sa kanya. Kung sa bagay, mas tiningnan ko siya, parang mas pamilyar siya. Hindi ko nasabi ito kanina simula nang umamin ako na hindi ko talaga maalala kung ano ang hitsura niya. Gayunpaman, pagkatapos na pagmasdan siya ng ilang sandali ngayon, naniniwala ako na siya ang parehong Gerald na alam ko dati. Sagot ni Yona habang namimilipit ang mata sa kumpirmasyon. Ang Gerald na kilala ko noon. Naaalala ko siya sa isang partikular na mahirap na posisyon mula noong siya ay napakahirap. Kung tama ang paggunita ko, pareho kaming may kaunting usapan noon. Ano man, ano sa palagay mo, Lola? Hindi posible na ang Smiths ay kumuha ng isang tao upang gayahin si G. Crawford. Pulong ni Yona. Nang marinig iyon, naramdaman ni Georgia na lumaktaw ang puso niya habang naisip niya, sa totoo lang, ang iminumungkahi niya ay hindi kumpleto sa tanong. Kudlit panipi tuldok-tuldok-tuldok.
Medyo diretsahan kahit na ako ang nag-aanyaya sa kanila, hindi ko inaasahan na dumalo talaga si Serenity at ang kanyang pamilya sa birthday party na ito. Pagkatapos ng lahat tiyak na aasahan nila akong magpapakita ng marami. Sa kabila ng pagkakaroon ng kamalayan na siya ay talagang dumating. Natagpuan ko ito na kakaiba na siya ay maaaring manatili kaya tiwala hanggang sa puntong ito. Nakakatuwa rin na ngayon lang nagpakita si Rita at kasama ng kasintahan ng lahat ng mga tao si Mila. Ungol ni Georgia habang pinag-aaralan pa niya ang sitwasyon. Alam mo pagkatapos marinig kung ano ang sasabihin ni Yona, nagsisimula na akong isipin na plano ni Serenity na mangyari ang lahat ng ito. Kung tama ang aking hulaan tiyak na sinisikap ng Serenity na mapahiya ako ng kusa. Napakasamang matandang bruha. Napaisip si Georgia sa sarili tila nakikita ang mas malaking larawan. Mula sa narinig ni na Justin at Yona na sinabi ng kanilang lola kahit na nagsisimula silang makarating sa parehong konklusyon niya. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng ito ay simpleng may katuturan. Anuman, hindi pa rin tayo makakilos ng bulag, Yona. Dapat nating tiyakin na hindi bababasa kung siya talaga ang iyong kaklase. Dagdag ni Georgia na malinaw na medyo takot pa rin. Pagkatapos ng lahat, kung sila ay tunay na nakagawa ng isang pagkakamali, kung gayon ang isang pangunahing sakuna ay walang alinlangang mangyari sa kanila. Haha, hindi mag-alala, Lola. Mas sigurado ako ngayon na siya ang Gerald na alam ko dati. Gayunpaman dahil nag-aalala ka pa rin tungkol dito, ay double-check ko lamang upang matiyak na siya ito. Gayunpaman upang isipin na ang maliit na magprito ng isang taga-Togo ay talagang maglakas loob na gayahin si G. Crawford. Sinabi ni Yona na may pagkasuklam sa kanyang tono. Habang si Yona ay nasa 100% na sigurado na siya ay kanyang dating kaklase sa elementarya, ginagawa lamang niya ang mga karagdagang hakbang upang patunayan sa matandang ginang na hindi siya banta sa kanila. Sa pamamagitan nito, agad siyang lumabo patungo kay Gerald nang wala kahit katiting na pag-aalangan. Dahil sa mesa na kasalukuyang nakaupo ang pamilyang Smith ay napalibutan na ngayon ng mga taong nagtatangkang mag-toast at kausapin ang mga Smith sa pag-aasang mapalalim ang kanilang mga relasyon. Casual na sumigaw si Yona, tumabi ka, mangyaring. Narinig iyon, ang mga bisita ay tumanggo lamang na may mga ngiti sa kanilang mga mukha habang sumasagot sila, Miss Shoot. Ang background ng pamilya ni Yona ay hindi kasing simple nang iisipin ng isa. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang tiyuhin ay isang tanyag na pinuno ng mga puwersa sa ilalim ng lupa sa Mayberry. Sa pag-iisip na iyon, ang sinumang nakakaalam ng kanyang pinagmulan ay hindi kailanman maglakas loob na saktan siya, kabilang ang mga negosyanteng ito. Si Gerald mismo ay hindi nagbigay ng pansin sa alinman sa kanilang mga phone sa buong oras na ito. Sa halip, nakatuon siya sa pakikipag-chat sa mga magulang at lolo't lola ni Mila na halos inilalarawan ang kanyang mga pagsisikap sa paghahanap sa nakaraang 2 taon. Ito ay ang kanyang paraan ng pagsasabi na hindi siya kailanman sumuko sa paghahanap kay Mila kahit 1 segundo. Gayunpaman, habang siya ay nagsasalita, bigla niyang naramdaman ang likod ng kanyang ulo na tinamaan ng isang tao. Alam na walang mga taong tulad ng mandirigma sa paligid, matagal nang pinabayaan ni Gerald ang kanyang bantay. Ang katotohanang hindi niya namalayan ang anumang papalapit na layunin ng pagpatay at pagpatay sa kanya ay lalo siyang natigilan upang mapagtanto na may isang taong talagang naglakas loob na umatake sa kanya. Paglingon upang makita kung sino ang tumama sa kanya, napagtanto niya na wala itong iba kundi ang bagong kasal na asawa ni Justin. Sa ilang kadahilanan, nakabrowse ang mga braso niya habang nakatingin siya kay Gerald. Kabanata 1251. At sino ka ba? Tanong ni Gerald habang casual ang tingin nito sa kanya. Pinapalo ang ulo ng isang tao bilang pagbati. Siguro kung nawala ang kanyang mga marmol. Matapos makita si Yona na talagang hinampas si Gerald sa likuran ng kanyang ulo, si Georgia at ang iba pa ay agad na nagsimulang manginig sa takot. Mabilis na kumawala dito, lahat ng mga mula sa pamilya ni Georgia, pati na rin ang mga panauhin, ay mabilis na tumakbo at tumayo sa likuran ni Yona. Nagpapanggap ka pa ba talaga sa harap ko, Gerald? Tanong ni Yona. Nagpapanggap. Kahit na magkakilala tayo. Sagot ni Gerald sa pagbibitiw sa tungkulin. Tunay na wala siyang ideya kung sino siya. Haha. Kaya ganyan ang mangyayari. Siguro makakatulong ang munting pag-refresh na ito. May itatanong ako sa iyo. Nag-aaral ka ba sa 3rd primary school sa Seren County noong bata ka? Pang-iinis ni Yona. Na ginawa ko. Bagaman nakusyas ako kung bakit mo malalaman iyan, sagot ni Gerald na nakayuko. Ha? At nag-aaral ka ba sa 2nd klase sa 3th baitang? Dagdag ni Yona. Panipi tuldok. Ginawa ko talaga, sabi ni Gerald na naramdaman na may mali. Kung tutuusin, totoo ang lahat ng sinabi niya. Sa buong 6 na taon sa elementarya na iyon, palaging nasa 2nd klase si Gerald. Talaga nga, sino ang babaeng ito? Bakit niya malalaman kung aling klase ako nag-aral? Aha, kita mo Lola.
Anong sinabi ko sa'yo? Tunay na siya ito. Sigaw ni Yana sa sarap. Nasaksihan ang pagplay ng eksena gamit ang kanyang sariling mga mata, ang kahinahunan ni Georgia ay naging pag-alit ng mabilis na bilang isang pitik ng isang pahina. Habang ang matandang babae ay nagpatuloy sa pagngit-ngit sa paghamak, tiningnan ni Gerald si Yana na may hinala sa kanyang mga mata habang nagtanong siya. Muli, kailangan kong tanungin, sino ka talaga? Naglalaro ka pa rin ba, Pipi? Ako si Yana Shoot, syempre. Tagumpay. Inilipat ako sa iyong nakakaawa na paaralan noong ako ay nasa 3 baitang at natapos na maging tagapamahala ng iyong klase. Naaalala ko pa rin kung gaano kakahirap kahit hanggang ngayon lang. Kung kailangan mo pa rin ng isang pag-refresh, sigurado akong hindi mo nakalimutan ang tungkol sa insidente kung saan ang isang batang lalaki ay nagnakaw ng isang bagay mula sa akin at sinisisi sa iyo. Bilang isang resulta, nagbuhos ako ng tubig sa iyong mukha at sinabi ko pa sa aking ama na magpadala ng mga tao upang pigilan ka na umalis. Takot na takot ka noon at hindi mo na naglakas loob na pumasok sa paaralan ng ilang araw pagkatapos nito. Sagot ni Yana na mapanghamak. Yana Shoot. Napaisip si Gerald sa sarili habang unti-unting bumalik sa kanya ang mga alaala niya. Tulad ng sinabi niya, si Yana ay lumipat sa kanyang klase mula sa asul na likuran noong siya ay nasa 3 baitang. Noon, lahat ay natatakot sa kanya dahil hindi lamang siya ang monitor ng klase, ngunit nakasuot din siya ng pinakamagandang damit sa mga kamag-aral niya. Sa sobrang lakas, tiyak na wala siyang mataas na respeto kay Gerald. Anuman, nag-iwan siya ng medyo malalim na impression sa kanya sa pinakamahabang oras dahil sa isang tiyak na insidente na kinasasangkutan ng isa sa kanilang mga kaklase na ninakaw ang kanyang pambura. Ang pambura mismo ay napakaganda kahit papaano sa isang bata at ang nagnanakaw dito ay sinisisi kay Gerald. Dahil dito, nag-alala ang batang si Yana at nang hindi masyadong iniisip ito, natapos na ang pagsablag ng tubig sa mukha ni Gerald. Kahit na iyon ay parang hindi nakakasama sa ibabaw, nabigo si Yana na banggitin na ang insidente ay naganap sa panahon ng taglamig. Sa pag-iisip na iyon, talagang uminit ang tubig nang sumabog ito sa mukha ni Gerald. Sa isang paraan, masasabing halos napunta siya sa pagkasira ng mukha niya ng mabuti. Gayunpaman, habang totoo na si Gerald ay hindi pumasok sa paaralan ng ilang araw pagkatapos nito, hindi ito dahil sa takot. Sa halip, ito ay dahil pinapayagan ni Gerald na gumaling ang kanyang mukha pagkatapos makakuha ng gamot mula sa isang klinika. Sa mga oras na iyon, naalala niya ang totoong paggalit sa kanya. Alinmang paraan, lumipat siya sa ibang paaralan nang sila ay nasa 5 baitang. Dahil wala sa larawan si Yana, dahan-daang kinalimutan siya ni Gerald. Parin kung ano ang isang maliit na mundo na ito, bakit ako patuloy na bumubulusok sa mga kaklase. Upang isipin na talagang nakikilala ko ang mga kaklase mula sa aking pangunahing araw. Napaisip si Gerald sa kanyang sarili na may mapait na ngiti sa labi. Kaya ikaw ito. Naaalala kita ngayon, sagot ni Gerald na may bahagyang tango. Di sa wakas naaalala kita ngayon. Gerald, siniseryoso mo pa bang subukang magloko sa harap ko? Kailangan kong sabihin na ako ay lubos na humanga sa kung gaano kahusay ang iyong mga kasanayan sa pag-arte pagkatapos ng hindi kita pagtatagal ng matagal. Paano ka maglakas loob na gayahin si G. Crawford? Sabi ni Yana habang ang mata niya ay namumilit. Ano? Kinaya si G. Crawford. Panipi. Kabanata 1252. Walang alinlangang nabigla sa pag-angkin ni Yana, lahat ay lumingon sa kanya na hindi makapaniwala. Huwag bumili sa kanyang kilos lahat. Ako, para sa isa, alam ko sa katotohanan na hindi ito ang totoong G. Crawford. Ang kanyang pangalan ay Gerald at siya ay nagmula sa ilang nayon sa Seren County. Siya ay isa ring lubhang mahirap na talunan noong siya ay bata pa. Kung kailangan mo ng katibayan, kukuha ako ng sinuman upang makahanap ng kanyang litrato sa nakaraan, na agad na ito. Lahat kayo ay tiyak na maniniwala sa akin pagkatapos nito. Ang litrato na tinukoy niya ay isang larawan ng pangkat na nasnap habang magkasama pa silang nag-aaral. May ugali si Yana na itago ang mga larawan ng kanyang sarili, at hindi nagtagal bago ang isa sa kanyang mga kalalakihan ay nagdala ng eksaktong larawan na iyon. Ipinapakita ito sa lahat, nakita nilang lahat na ang litrato ay talagang nagpakita ng isang batang Gerald dito. Kaya talaga siya ang kaklase ni Miss Shoot sa elementarya. Ano pa, nagsusuot siya ng mga damit na shabby noon. Habang ang lahat ay nanatili sa ilang sandali, nagulat si Georgia ng malakas bago sinabi, "Nako, aking Serenity. Ito ay lampas sa aking mga inaasahan na talagang yumuko ka. Napuno ka ng enerhiya noon. Tuldok-tuldok. Alam kong nalulungkot ka na nawala si Mila. Ano pa, ang totoong G. Crawford ay marahil ay hindi na nagmamalasakit sa alinman sa mga Smith. Habang ninanais kong desperado mong hinahangad na magkaroon muli ng respeto sa larangan ng negosyo, yamang wala ka nang magawa ngayon, may hangganan sa kung gaano ka kabababa dapat, alam mo na. Luma na kami nito, Serenity.
Talaga bang may pangangailangan na alisin ang isang maruming trick? Narinig yun, ang mga bisita ay agad na lumoko. Ang mga sa una ay nagsisikap na mag-toast at makalapit kay Gavin ay mabilis na nagsimulang umalis na may pagkasuklam, ang kanilang mga ngiti ay agad na naging Simon Got. Nagpapanggap. Tumigil sa mababang ito. Georgia, pinakamahusay mong bantayan ang iyong bibig. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo, ngunit siya talaga ang totoong Mr. Crawford. Sagot ni Serenity. Matigas ang ulo mo pa ngayon. Narito, maayos ako sa ideya na kumuha ka ng isang tao na gayahin si G. Crawford upang makakuha lamang ng kaunting respeto. Gayunpaman, dapat ka man lang kumuha ng isang tao na kasing gwapo ng aking manugang na lalaki. Bakit mo kailangang kumuha ng isang taong ganito? Sabi ni Georgia habang tumawa ng malakas. Tama si Lola. Totoo bang naisip mo na ang pagkuha ng isang mahirap na talunan ay isang magandang ideya? Halos hindi pa niya binibigyan ng aura ng isang taong kasing lakas ni G. Crawford. Parin, Mila ito, Mila na, ang lahat ng pinag-uusapan ng mga Smith ay si Mila. Upang isipin na umaasa ka pa rin kay G. Crawford na magbigay ng dalawang mga hut tungkol sa iyo kahit na matagal na siyang nawawala. Iniisip ba ninyong lahat na isang diwata si Mila o ano? Dagdag ni Yana, mga pahiwatig ng paninibugho sa boses niya. Kung sa bagay, ang asawa niya ay minsang nagpanukala rin kay Mila. Hindi ko alam kung ano ang nakapasok sa iyo, ngunit hindi mo masasabi tungkol sa Mila ng ganyan, Yana. Ungol ni Gerald. Maaaring hindi mo nais na gawin ko ito, ngunit ginagawa ko pa rin ito. Parehas na walang hiya ang matanda at bata mula sa mga Smith. Upang isipin na lahat kayo ay maglakas loob na makahanap ng isang mahirap na talo upang gayahin si G. Crawford. Lahat ba kayo ay masigasig na naiinis sa amin? Kunot nung si Yana habang nakabailang ang tingin kay Rita. Mismong si Rita ay bumangon sa galit at sinagot, "The hell are you calling shameless? Ikaw ang walang kahihiyan." Sa pamamagitan nito, lumakad siya kay Yana at itinulak siya ng bahagya para sa pang-aabuso ng labis sa kanyang pamilya. Siyempre, hindi pa nagamot si Yana sa ganitong paraan at ang dalaga ay mabilis na napuno ng sobrang galit. Raisan ang kamay nito upang sampalan si Rita, mabilis na pumasok si Gerald at hinawakan ang pulso ni Yana bago ito inalog. Ikaw, gaano ka manggahas na saktan ako? Ungol ni Yana, nanlaki ang mga mata nito na tila balalabas sa anumang segundo. Gaano ka katapangan, Gerald? Sino ka ba sa palagay mo? Ilan ka lang sa natalo na nagpapanggap bilang G. Crawford? Sa tingin mo ba talaga ikaw siya ngayon? Kung pinahiya ako ng isang makapangyarihang tao, tiyak na parang pinarangalan ako. Gayunpaman, dahil ginagawa ito ng isang masamang tao kagaya mo, ang kahihiyan ay doble. Napaisip si Yana sa sarili habang nagpatuloy sa pagsidang sa sobrang galit. Walang sino man ang nag-iisip na ang batang lalaki sa bansa ay talagang maglakas loob na tretuhin si Yana ng ganyan. Saktan ka. Paimpel kung pinoprotektahan si Rita. Gayon din, hindi mo ba naisip na medyo lumampas ka sa linya ngayon, Yana? Hindi mo ba balak na iwan ang ilang kalayaan para sa iyong sarili? Ipapaalam ko sa iyo na hindi ko hahayaan ang sino man na gumawa ng anuman sa mga mula sa pamilyang Smith basta tumayo ako rito ngayon. Magsasalita ng walang pakundangan muli at hindi na ako magdadalawang isip na talunin ka talaga. Ungol ni Gerald. Hahaha, nagpapanggap ka pa, kung ano ang isang biro. Nasaktan mo na ako ngunit sasabihin mo na pa rin ang papalo mo sa akin. Gusto kong makita kang subukan bago pa man natapos ang kanyang pangungusap, isang malakas na tunog ng sampal ang maririnig. Ang bawat tao roon ay alam ang uri ng taong ama ni Yana, at ito ay eksaktong dahil doon na lahat sa kanila ngayon ay ganap na natigilan. Naghahanap tulad ng isang baliw, sumigaw si Yana, ikaw. Nang ahas ka. Ikaw po tatlo et king pulubi. Sa totoo lang naglakas loob kang sampalan ako. Tapos na ang lahat para sa iyo. Mga bantay, pumunta dito kaagad sa instant na ito. Nais kong lahat kayo ay bugbugin siya hanggang sa wala siyang iba kundi ang sapal. Kung may mangyari ay aalagaan ito ng aking tiyuhin. Kasunod nito, mabilis na pinalibutan ng isang pangkat ng mga security guard si Gerald, bawat isa sa kanila ay nakahawak sa mga bato. Mismong si Yana ay kinukubkob ang masakit na pisngi niya habang pinandilatan siya ng mga sandang kay Gerald. Halos parang hindi niya mailalabas ang lahat ng kanyang sama ng loob hanggang sa maputol ang pareho ng mga binti ni Gerald ngayon. Kabanata 1253. Bago pa man lumipat ang sinumang gwardya, gayon pa man, ang resepsyonista, na nakaupo sa tabi ng isang mesa sa pasukan sa buong oras na ito, ay biglang sumigaw, ang isang panauhin ay nagpadala ng mga prestihiyosong regalo para kay Lady Serenity mula sa pamilyang Smith. Nang marinig iyon, tumahimik agad ang lahat. Habang si Yana at ang iba pa ay palitan lamang ng paningin ng pagkabalisa, natagpuan ni Georgia ang kanyang sarili na nanginginig habang lahat sila ay dahan-daang lumingon upang tumingin sa pasukan, bahagyang kuryosidad na makikita sa kanilang mga mata.
Ano ang nangyayari sa mundo? Mga prestihiyosong regalo mula sa isang panauhin. At para sila sa matandang ginang ng pamilya Smith ng lahat ng mga tao. Dahil sa prestihiyoso na bahagi ng mga regalo, malinaw na anuman ang ipinadala ng panauhin, tiyak na mas malaki sila kaysa sa anumang nakaraang regalo na binigyan ng ibang mga panauhing Georgia. Pagkatapos ng lahat, ang pagbibigay ng isang tao na may isang prestihiyosong naruroon ay malayo sa isang pangkaraniwang kasanayan. Habang halata na ang mga regalo mismo ay tiyak na magiging may malaking halaga, ang pinakamahalagang bagay ay upang maipamahagi ng isang tao ang mga nasabing regalo, tiyak na kailangan nilang magkaroon ng isang pambihirang katayuan at pagkakakilanlan. Sigurado silang lahat tungkol dito dahil ang mga patakaran ng pagbibigay ay mayroon na mula pa noong sinaunang panahon. Mahalaga kung ang isang tao ay simpleng naipakita ng isang ordinaryong regalo, ang tagatanggap ay markahan lamang ito sa entry. Kung ang regalo ay malaki, ang tumatanggap ay kailangang tumayo bago ipahayag ang kanilang pasasalamat sa ngalan ng kanilang Panginoon. Gayunpaman kung ang isang prestihiyosong regalo ay ipinakita, hindi lamang ang tagatanggap ay kailangang tumayo, ngunit kailangan pa nilang ideklara ng malakas ang presensya ng regalo. Kahit na ang isang prestihiyosong regalo ay maipapadala ng wala ang isang pagbibigay na naruroon, inaasahan pa rin ang tagatanggap na sundin ang mga patakaran at ideklara ang pagkakaroon ng regalo. Sa pag-iisip na iyon, ang mga mula sa pamilya Sir ay nagpatuloy na tumingin sa pasukan ng may pagtataka. Mismong si Yona na ang galit ay umakyat mula sa sampal ilang minuto lamang ang nakakaraan na tagpuan ang kanyang galit na pansamantalang pinigilan. Gayunpaman, mabilis siyang kumawala dito. Napakapang pa rin ang kanyang mukha pagkatapos ay pinangutya niya kung gaano kawalang hiya. Tuldok-tuldok, upang isiping magpapadala ka talaga ng mga regalo sa inyong sarili habang dumadalo sa kaarawan ng pamilya Sir. Halatang ikaw ang nagpadala. Pagkatapos ng lahat, ang paggawa nito ay hindi papayag sa aking lola na ipagpatuloy ang pagtawa sa iyo. Hindi ba ako tama? Kailangang sumang-ayon ako kay Yona kung gaano ka naging kahihiyan, Serenity. Habang totoo na tretuhin kita bilang karibal sa nakaraan, ang iyong hindi mabata na pagkukunwari ay nahihiya akong aminin na ngayon. Matagal ka bang nabuhay na ngayon ay may magagawa ka na? Siniko din si Georgia. Habang ang mga panauhin ay lumingon at tiningnan ang mga Smith na may mga mata na sumasalamin ng higit na labis na pagkasuklam kaysa dati, ninisya ni Yona, nais kong makita para sa aking sarili kung ano ang may kakayahang ipakita sa inyong lahat ang mahirap na talunan na ito. Haha, narinig iyon, ang mga bantay ay simpleng tumingin sa bawat isa bago hawakan ang kanilang mga paghinga tulad ng iba pa. Walang maaaring tanggihan na lahat sila ay kapwa kinakabahan at mausisa habang hinihintay nila ang ahensya na ihayag kung ano ang mga regalo. Ang unang regalo ay isang nangungunang hanay ng alahas na kasaganaan. Anong? Nang marinig iyon, lahat ay agad na natigilan. Pagkatapos ng lahat, tulad ng iminungkahi ng pangalan nito, ang isang nangungunang hanay ng alahas na kasaganaan ay binubuo lamang ng pinakamataas na kalidad ng alahas. Ano pa, ang isang hanay ng mga nasabing alahas ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1,500,000 dolyar. Susunod, isang hanay ng mga makinang at nagliliwanag na tradisyonal na damit. Tulad ng pakiramdam ng lahat na bumagsak ang kanilang mga panga, idinagdag ng recepista, pangatlo ay isang piraso ng Royal Mindereng Agarwood at Sandalwood. Ang fuck. Habang nagpapatuloy ang listahan, bawat pagdaan ng regalo ay nakadarama ng takot sa mga bisita. Sa paglaon, ang tumatanggap ay mayroon lamang isang pangwakas na regalo upang ipahayag. At para sa huling regalo, isang marangyang bilya na nagkakahalaga ng 40,000,000 dolyar. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Ano? Sa puntong ito, lahat ay nasa gulo na lahat ng buhok sa kanilang katawan ay nakatayo. Pagkatapos ng lahat, wala sa mga reg along na basa ng resepsyonista ang nagkakahalaga ng mas mababa sa 1,500,000 dolyar. Tulad ng kung iyon ay hindi pa sapat na kamangha-mangha upang isipin na ang pangwakas na regalo ay isang marangyang bilya na nagkakahalaga ng ganyan. Imposibleng hindi magkagulo pagkatapos marinig iyon. Kahit sa gitna ng kaguluhan, gayunpaman, lahat ay sabay na nag-aalala tungkol sa dalawang mahahalagang katanungan. Sino ang nagpadala ng mga reg along iyon? At totoo pa nga ba sila sa una? Kalimutan ng mga Smith, walang tao dito ang may kakayahang magpakita ng gayong mga marangyang regalo. Kahit na ang Smith ay nagtanghal ng mga regalo sa kanilang sarili, kasama na ang bilya, mayroon pa ring 18 mga regalo. Sama-sama, nakakuha sila hanggang sa isang malaking kabuoan ng hindi bababa sa 100,000,000 dolyar. Gaano karaming pera ang tunay na pagmamayari ng pamilyang Smith? Kahit na nawala na nila ang lahat upang mapanatili ang kanilang karangalan, walang paraan na maaari silang makagawa ng napakalaking halaga ng pera para dito, tama ba?
Kahit na ang Georgia mismo ay lubos na nagulat sa anunsyo ng mga prestihiyosong regalo, mabilis niyang nakuha ang talino bago tumingin kay Serenity na may malawak na ngiti at sinasabing, "Nabaliw ka na ba, Serenity? Hindi ito ang paraan upang magyabang." Narinig iyon, tumawa agad ang mga panauhin. Gayunpaman, agad na nawala ang kanilang mga ngiti nang marinig ng lahat ang isang pamilyar na droning. Pagtingin sa langit, ang lahat ay naiwang gulat nang makita ang 6 na hanay ng mga helikopter, na may 3 sa bawat hilera, na dahan-daang bumababa sa harap nila. Nang huminto, isang grupo ng mga tao ang mabilis na bumaba sa mga helikopter. Kabanata 1254. Sa bawat kamay nila ay ang 18 regalo na naunang inihayag ng resepsyonista. Tulad ng para sa pinakamahal na regalo, iyon ang 40 milyong dolyar na bilya, ipinakita ito sa anyo ng isang kontrata. Panipi tuldok. Paano? Paano posible ang alinman sa mga ito? Ungol ni Georgia sa kanyang sarili, tuluyan ng nagulo. Dinala namin ang mga regalo, G. Crawford. Narito ang listahan ng mga regalo. Sabi ng isa sa mga bodyguard matapos maglakad papunta kay Gerald at galang na yumuko. At bakit mo ipinapakita iyon sa akin? Dapat ay ipinapakita mo ito kay Lola sa halip. Sagot ni Gerald habang nakangiting tumingin kay Serenity. Dahil kaarawan mo kahapon at hindi ako nakadalo, ito ang mga regalo ko sa iyo. Samantala, ang iba naman ay nanlaki ang mga mata sa pagkabigla habang papalit-palitan ang ungol ni Mr. Crawford. Narinig nilang lahat ang mga bantay na tumatawag kay Gerald G. Crawford at kasama rito si Yona. Ngayong natigilan ng tuluyan si Yona at ang iba ay bahagya ng maniwala dito nang sabay silang humarap kay Gerald. Mayroong walang paraan na maaaring siya ito. Siya ay ilang mahirap na talunan mula sa isang maliit na lalawigan sa Mayberry. Anumang regalo mula sa listahang iyon ay isang marangyang item para sa kanya. Tumanggi akong maniwala dito. Sigaw ni Yona habang mabilis siyang sumugod upang suriin kung ang mga bagay na hawak ng mga tanod ay totoo, lalo na ang kontrata sa estate ng marangyang villa. Gayunman, pagkatapos tingnan ng lahat sa kanila, nahagilap si Yona na hirap na hirap. Lahat ng mga ito ang totoong deal. Wala sa kanila ang peke. Ang Georgia mismo ay tumakbo sa puntong ito upang makita kung ang mga regalo ay totoong-totoo. Sa kanyang pagkadismaya, lahat sila ay tunay. Paano magiging posible ang anumansa? Si Serenity mismo ay tumitingin ngayon kay Gerald na may labis na pagkamangha sa kanyang mukha habang sinabi niya. Tuldok. Gerald, paano ka makakabili ng napakaraming mahal at mahalagang regal? Tanggapin mo sila, Lola. Ang mga regalo ito ay ang tungkol sa akin at kay Mila. Sagot ni Gerald. Narinig iyon, agad na nagsimulang umiyak ang Serenity. Mula sa pangalawang nabanggit ni Gerald na ang mga regalo ay ang regards mula sa kanya at Mila, alam ni Serenity na palaging nasa puso ni Gerald si Mila. Talagang hindi napili ni Mila ang maling tao. Kung sa bagay kahit sa matagal na panahon, hindi pa rin na-miss at nagpakita ng pagmamalasakit sa kanya si Gerald. Tunay na nagmahal siya ng buong puso. Sa buong panahong ito, tumanggi si Serenity na ipagdiwang ang kanyang kaarawan hanggang sa natagpuan si Mila, kahit na alam niyang lubos na ang mga pagkakataong makita talaga si Mila ay malapit sa wala. Ngayon na narinig niya ang mga salitang iyon mula kay Gerald, gayunpaman, alam niya na makakapagpahinga siya sa kapayapaan kahit na mamatay siya bago nahanap si Mila. Kung sa bagay kahit nahihirapan ang kanyang apo, alam ngayon ni Serenity na mayroong isang lalaking palaging magmamahal sa kanya. Naturally, wala sa mga damdaming ito ang nagmula sa pagtanggap ng lahat ng mga mahalaga at prestihiyosong regalo. Ang katahimikan ay hindi ganoong klaseng babae kung tutuusin. Habang umiiyak si Serenity, nagpatuloy si Georgia na nakatayo roon sa sobrang pagkataranta. Hindi lamang siya nakadama ng malalim na kahihiyan, ngunit nasaktan din niya ng husto si G. Crawford. Ngayon na nangyari ang lahat ng ito. Walang nang-ahas na ipagpatuloy ang pag-aalinlangan ng tunay na pagkatao ni Gerald. Biglang bumalik sa kanyang pag-iisip, agad na tumakbo si Georgia kay Gerald bago nagmakaawa, mangyaring, G. Crawford. Ang pamilyang Sir ay hindi pa nagkaroon ng sapat na pananaw upang malaman kung sino ka at ganap na kasalanan namin ang pagiging ignorante. Mangyaring patawarin ang aming pamilya. Justin, ikaw at ang iba pa dapat lumuhod din. Alam na hindi sila makakaligtas ng matagal matapos na masaktan si G. Crawford, agad na nahulog si Justin, mabilis na hinablot ang damit ni Yona upang maiudyok din siya. Sa sorpresa ng lahat, gayunpaman, biglang nagsimulang tumawa si Yona ng halos baliw. Ikaw, G. Crawford, tumanggi pa rin akong maniwala dyan. Dahil naamin mo na ikaw ay pareho ni Gerald mula sa elementarya, dapat ay wala ka pa kundi isang mahirap na talo. Mayroong walang katanggap-tanggap na paraan na maaari kang maging G. Crawford ng Mayberry. Ang lalaking may malapit walang katapusang yaman. Kung totoong ikaw siya, pagkatapos ay ipaliwanag kung paano ka nakarating sa kung nasaan ka kasalukuyang.
Hanggang doon hindi ako maniniwala sa iyo. Sigaw ni Yona, isang nakakakulit na ekspresyon ng mukha niya. Si Gerald mismo ay simpleng naghigop ng pulang alak habang iniabot sa kanya ng kanyang tanod ang isang puting tela. Matapos panasan ang kanyang bibig, simpleng lumingon siya upang masulyapan ang hindi masisiyahang babae bago sinabi, hindi na kailangan para sa akin na mag-abala pa rin sa pagpapaliwanag sa iyo ng kamanghamanghang buhay sa iyo. Kabanata 1255. Kinugol ni Yona ang halos lahat ng kanyang buhay na umaasa sa background ng kanyang pamilya na humantong sa kung gaano siya kahanahon ngayon. Dahil din sa pag-asa na iyon na wala siyang ideya kung gaano katindi ang kanyang pagdurusa, ngayong siya ay kumilos ng napakasindek bago si Gerald. Tiniyak ni Gerald na masabi ang dati niyang pangungusap sa paraang binalaan siya na hindi lamang siya ang may kakayahan at makapangyarihan sa buong mundo. Sa katunayan, maraming iba pa na humawak ng higit na kapangyarihan kaysa sa kanya. Ang Georgia at ang natitirang mga miyembro ng pamilya Sir mismo ay takot na hindi man lang sila naglakas loob na magbigay ng isang salita. Anuman ang birthday party ay matagal nang nawala ang kahulugan nito at makalipas ang ilang sandali, umalis lang sina Gerald at Smith sa kanilang villa. Kahit na ang insidente ay hindi talaga naganap para sa mahabang panahon, naramdaman ni Serenity na naranasan lamang niya ang isang roller coaster ng emosyon. Medyo literal din. Sa oras na ang Smith ay lumabas mula sa villa ng Georgia, ramdam na ng matandang babae ang pagdaloy ng dugo at tibok ng puso. Hindi naging maayos ang mga bagay at kalahati sa kanilang paglalakbay pauwi, biglang namamanhid ang mga paa at kamay. Nararamdamang labis na nahihilo sa puntong ito, hindi na natitiis ni Serenity ang sakit ng ulo na naranasan niya sandali ngayon at nauwi na sa pagkamatay. Nang makita iyon, lahat ng mga Smith ay lumago na pantay na kinatakutan. Si Gerald mismo ay hindi makakatulong dahil hindi niya alam na lahat ng ito ay nangyayari. Kumiwalay siya sa mga Smith sa paglabas ng villa ng mas maaga dahil nais niyang suriin ang pag-usad sa mountaintop villa bago pagbisita sa mga Smith sa kanilang bahay. Mayroon siyang dahilan upang maging masigasig sa pag-check-in sa proseso ng paghuhukay. Pagkatapos ng lahat mula sa sinabi sa kanya, ang paghuhukay ng panloob na bahagi ng bundok ay naging mabilis at ang mga bagay ay mas mabilis kaysa sa inaasahan. Para sa lahat ng alam niya, ang Zerkab site ay maaaring matagpuan sa susunod na araw. Anuman dahil wala si Gerald upang kalmayan sila, natagpuan ng mga Smith na panandalian ang kanilang sarili. Gayunpaman, hindi ito ang unang pagkakataong nakita nila ito na nangyayari sa Serenity sa nagdaang 2 taon, kaya't mabilis nilang pinakalma ang kanilang sarili. Ang magandang bagay ay ang kanilang tahanan ay hindi masyadong malayo ngayon. Ang masamang bagay ay ang episode ng Serenity sa oras na ito na tila mas seryoso kaysa sa alinman sa huli. Pagdating sa bahay, agad na ikinabot ng mga Smith ang Serenity hanggang sa isang makina na naghahatid ng oxygen sa kanya. Kasunod nito, tinawagan nila si Dr. Jace Mab at tinawag siyang mabilis na lumapit upang matulungan ang Serenity. Si Jace mismo ay isang 60 taong gulang na doktor sa rehiyon ng militar na sikat sa pagkakaroon ng pambihirang kasanayan sa medikal. Siya ay bumalik sa kanyang tinubuang bayan sa taong ito na piniling magtrabaho bilang isang propesor sa isang ospital sa halip. Dahil sa kanyang mga kakayahan, mabilis siyang natapos na makuha ang papel bilang vice-presidente ng isa rin sa mga asosasyong medikal. Pagdating sa bahay ng pamilya Smith kasama ang kanyang 2 mag-aaral, isang lalaki at isang babae, ang trio ay bumangga kay Gerald na lumapit upang bisitahin ang mga Smith matapos matanggap ang lahat ng kinakailangang mga update sa proseso ng paghuhukay. Ang magkabilang partido ay simpleng tumango sa bawat isa sa pagbati bago pumunta ng magkakasama sa pintuan. Sa sandaling pumasok sila sa bahay, gayunpaman, nakita ni Gerald na si Gavin at ang iba pa ay nagpapanik lahat. Matapos tanungin kung ano ang tungkol sa lahat ng abala, sa wakas ay nalaman ni Gerald ang nangyari. Nang maganap, si Serenity ay nag-atake ng atake mula sa kanyang talamak na karamdaman sa kanyang pag-uwi kanina. Nasa sandaling iyon din ang mapagtanto ni Gerald na ang trio na sumama sa kanya ay mga doktor na tinawag upang tumingin sa kanya. Nasa kwarto ba niya si Lola? Hindi ko inaasahan na ang sakit niya ay ganito kasama kaya titingnan ko muna siya. Sinabi ni Gerald na masasabi na mayroong problema sa katawan ng matandang ginang mula sa segundo na nakita niya siya pabalik sa villa ng Georgia. Bagaman hindi niya isiniwalat na may kamalayan siya rito dahil hindi tama ang tiyempo, sigurado si Gerald na kaya niya itong gamutin. Sa totoo lang hindi nagpa siya si Gerald na magpunta dito pagkatapos makakuha ng mga pag-update mula sa Mountaintop Villa upang makipag-chat lamang sa mga Smith. Sa halip, ang layunin niya ay pagalingin ang kanyang sakit sa buong panahong ito. Bago pa sumagot ang alinman sa mga Smith sa tanong ni Gerald, gayunpaman, ang lalaking mag-aaral ni Jace, na nakatayo sa likuran ng kanyang Panginoon at mukhang nasa 30, malamig na sumigaw, hawakan mo ito. Ang kulit mo naman.
Hindi mo ba nakikita na narito ang aking Panginoon? Sinusubukan mo bang lokohin ang iyong sarili o kung ano? Narinig iyon, ang ibang mag-aaral ni Jace ay ngumiti ng banayad kay Gerald bago sabihin, hindi na kailangang kumilos sa ganitong paraan, nakatatanda. Sa sinabi niya, ipinapalagay kong lumapit siya upang gamutin din ang pasyente. Tama ba ang deduction ko? Binalikan lamang ni Gerald ang isang ngiti sa kanya kahit na labis siyang nag-aalala tungkol sa sakit ng kanyang lola upang mag-alala sa mga naunang panunuyan ng lalaking mag-aaral. Pagpili na tingnan si Gavin sa halip, tinanong niya gaano katagal ang sakit ng lola, G. Smith. Nang marinig ang tanong ni Gerald, sinimulan ni Gavin ang pagdedekorasyon sa kung ano ang alam niya tungkol sa sakit ni Serenity. Bilang ito ay naging, ang sakit ay naroroon para sa medyo kaunting oras ngayon at ang matandang ginang ay magdusa mula rito paminsan-minsan. Ang Smiths ay natuklasan ng isang pattern kung saan sa tuwing may pag-atake, palaging susundan ito ng ilan pa sa pare-pareho na agwat. Sa sandaling tumigil ang mga iyon, wala ng mga pag-atake ang susundan hanggang sa susunod na umabot muli ang sakit. Kabanata 1256. Habang ang Smiths ay nakipagtagpo din sa iba upang subukang gamutin ang sakit, wala sa kanila ang nakagawa ng anumang malaking resulta. Nasa paligid ito nang makita nila ang hindi kapani-paniwalang bihasang si Dr. Mab at nagsimulang humiling ng kanyang tulong. Matapos ang maraming mga pagbisita, ang mga mula sa pamilyang Smith ay nakilala pa ang parehong mag-aaral ni Jace ng medyo mas mahusay. Ang lalaki na nasa edad na 30 edad ay nagpunta sa pangalang Walbridge Lum. Tulad ng para sa ibang mag-aaral, siya ay isang 23 taong gulang na babae na ang pangalan ay Brianna Ziegler. Anuman, habang totoo na si Dr. Mab ay nakagawa na ng maraming mga pagbisita bago ito, hindi pa niya nalalaman kung ano ang isyu sa kanya. Kung wala nang iba pa, pupuntahan ko muna ang pagtingin kay Lola. Kahit na lahat kayo ay hindi dapat mag-alala dahil ang kanyang karamdaman ay hindi ganun kalaki, sabi ni Gerald na mas kumpiyansa. Nang marinig iyon, ang ekspresyon ni Walbridge ay agad na naging mabangis kahit na siya ay naging mapuusok mula sa sandaling sinabi ni Brianna na si Gerald ay maaaring maging isang doktor din. Sinusubukan ba ng taong ito na nakawin ang ating negosyo o kung ano? Kahit na siya ay mas bata sa akin, upang isipin na sinabi niya na ang sakit ay hindi anumang pangunahing bagay kahit na ang Panginoon ay hindi pa nakilala ang kanyang karamdaman. Ang fucking nerve ng lalaking ito. Maigi mong gawin ang hindi ka masyadong mayabang, binata, sabi ni Walbridge na may bahagyang pagkunot ng noo, malinaw na hindi nasiyahan sa kanyang tinig. Tama siya, Gerald. Tuldok-tuldok. Hindi ko ibig sabihin na maging bastos, ngunit hindi ko pa naririnig na nag-aaral ka ng gamot dati, dagdag ni Helen na tunay na walang balak na tumingin sa kanya. Gayunpaman, ang paggamot sa mga sakit at pag-save ng buhay ay hindi gaanong mahalaga. Ano pa, alam niya na si Gerald ay isang mag-aaral mula sa guro ng panitikan. Kahit na siya ay isang mayamang tagapagmana, hindi yun automatikong nangangahulugan na siya ay isang master sa lahat ng iba pang mga kasanayan din. Habang ang mga mula sa pamilyang Smith ay handang maniwala sa mga salita ni Gerald, ang mga panganib na kasangkot ay masyadong mataas para sa kanila upang makapagpahinga ng madali. Nang maramdamang maayos ang kanilang pag-aalangan at tunay na wala silang ibang ibig sabihin, simpleng umiling si Gerald sa isang medyo mapait na tawa. Sabihin sa katotohanan, pinagkadalubhasaan na niya ang 3 relihiyon at 9 na paaralan ng pag-iisip. Sa pag-iisip na iyon, ano ang kadalubhasaan sa medikal sa kanya? Naturally, mas alam ni Gerald kaysa sisihin si Ginang Smith at ang iba pa. Kung sa bagay, kaunti lang ang alam nila tungkol sa nangyari sa kanya sa nakaraang 2 taon. Para sa mga ordinaryong tao, ang gayong paglundag sa kakayahan ay tiyak na hindi makatuwiran. Anuman, naisave nila ang chit-chat para sa paglaon at nagsimulang maglakad papunta sa silid kung saan naroon si Serenity. Pagpasok sa sick room, si Rita, na nanatili sa tabi ng kanyang lola sa buong oras na ito, agad na lumingon upang tingnan kung sino ang pumasok. Napansin na naruroon din si Gerald, isang ngumiti sa kanya si Rita bago sinabi, kaya nandito ka rin, Gerald. Anuman, nagising na ang aking lola, si Dr. Mab. Narinig iyon si Serenity, na nakahiga pa rin sa kama ay sumigaw sa mahinang boses, Dr. Mab. Dr. Lum, Dr. Ziegler, at Gerald, natutuwa akong mayroon kayong lahat dito, pagkuha, diretso sa negosyo, 2 taon na akong nagkasakit ngayon, Dr. Mab. Tuldok-tuldok. Habang umaatake lamang ito paminsan-minsan sa tuwing nangyayari ito, nagiging mas seryoso ito. Sa kabila ng sinasabi kong paminsan-minsan, nangyayari ito ng mas maraming beses kaysa dati. Malinaw na hindi niya inaasahan na gugustuhin din ni Gerald na pagalingin ang kanyang karamdaman kung kaya't nakatingin lang siya kay Jace habang ipinapaliwanag sa kanya ang mga kamakailang kondisyon sa kanya. Ang bawat pag-atake ay karaniwang tumatagal ng mas mababa sa 1 oras.
Habang nagising ako pagkatapos nito, makalipas ang ilang sandali, ang mga pag-atake ay karaniwang babalik ng 1 pang 4 hanggang 5 beses bago tuluyang tumigil. Prangka ako at sasabihin na hindi ko na kaya ito. Dagdag ni Serenity na napabuntong hininga. Hindi na kailangang maging sobrang kabahan, Madam Smith. Sinasaliksik ng aking Panginoon ang iyong karamdaman sa buong panahong ito. Habang ito ay tunay na isang kakaibang sakit, sa wakas ay nagawa ng master na makakuha ng ilang mga resulta mula sa kanyang mga pagsisikap sa pagsisiyasat. Ipaalam namin sa iyo na tingnan ito ngayon. Tinitiyak ko sa iyo na ang mga natuklasan ng master ay mas mahusay kumpara sa kalokohan na ang ilang mga tao na walang kamalayan sa sarili ay may kakayahang mag-spouting. Nakangiting sagot ni Walbridge habang sinisilap si Gerald. Haha, natatakot ako na hindi ka makahanap ng anumang mali sa akin kung ginagawa mo ang aking pag-check up ngayon. Nakita ko na ang maraming iba pang mga doktor at wala sa kanila ang nakapag-diagnose ng anumang mali sa akin hanggang sa sumakit ang ulo ko. Sabi ni Serenity sa isang ngiti ng pagbitiw sa tungkulin. Ay, nakita ko. Tama, tama. Sagot ni Walbridge na bahagyang na-awkward nang umatras siya. Ano man kung tunay na natagpuan mo ang solusyon sa aking karamdaman, magagamot mo ba ito kagad, Dr. Mab? Ayoko na sanang maghirap ng sobra. Pagmamakaawa ng matandang ginang. Si Jace mismo ay nanatiling tahimik. Si Gerald sa kabilang banda ay tumingin lamang sa relo sa dingding sa silid bago sabihin, hindi na kailangang maging matyaga, Lola. Hintayin lamang natin ang 1 oras at 5 minuto upang lumipas. Ang pag-atake mo ay dapat na mag-uudyok noon at naniniwala ako na magagamot ka lang ni Dr. Mab kapag nagdurusa ka sa sakit ng ulo. Kabanata 1257 ay, sa palagay ko hindi ko nabanggit kung kailan ang susunod na pag-atake, hindi ba? Paano mo makagawa ng wastong hula, Gerald? Tanong ni Serenity, medyo nabigla. Ang dami kong naisip. Kung sa bagay, 1 oras na lang bago magtanghali. Dahil magkakaroon ng pagtaas ng temperatura, ang labis na init sa katawan ay magdudulot ng mga pagkagambala sa loob ng iyong sirkulasyon ng dugo at respiratory system, na kapwa nagaambag sa sanhi ng migraines, nakangiting sagot ni Gerald. Narinig iyon, ngumiti ang matandang babae bago tumango ng aprobahan kay Gerald habang sinabi niya, hindi ko inaasahan na malalaman mo ang mga ganoong bagay, Gerald. Nang makita iyon si Walbridge na nakatayo sa gilid ay simpleng nginisyan pakiramdam ng medyo inis. Gayunman lumingon si Jace kay Gerald na may pagtataka habang iniisip, maaari ba talagang maging bihasa ang binatang ito sa gamot? Tulad ng sinabi ni Gerald, si Serenity, na nagsasalita at tumatawa ng masigla bago ito, ay biglang naglarawan ng sobrang sakit na ekspresyon sa kanyang mukha sa bandang tanghali. Ilang segundo pagkatapos nito, sinimulan niyang hawakan ang kanyang ulo gamit ang kanyang 2 kamay, malalaking patak ng pawis na lumiligid sa noo niya. Mangyaring tiisin ang sakit sa ngayon, Madam Smith. Magsasagawa ako ng acupuncture therapy sa iyo kaagad, sabi ni Jace habang iniunat ang kanyang kamay upang suriin ang kanyang pulso. Kasunod nito, nakuha niya ang isang bag ng karayom mula sa kanyang medical na kit bago kumuha ng ilang mga karayom na pilak. Sa sobrang katumpakan, pagkatapos ay sinaksak niya ang mga karayom sa ilang mga punto ng acupuncture sa kanyang katawan, sinundan ng mga punto sa kanyang ulo at balikat. Pagkakita niyon, bahagyang natigilan si Gerald. Kaya't bakit siya nagkaroon ng napakaraming reputasyon sa loob ng rehiyon ng militar? Tunay na may kakayahan siya. Haha. Habang patuloy na ginampanan ni Jace ang acupuncture, tinanong niya, speaking of which, Mister, may malay ka ba sa anong uri ng acupuncture therapy na ginagamit ko? Mayroon bang pangangailangan na tanungin siya, Panginoon? Paano niya malalaman kung sa lupa? Malamig na sabi ni Walbridge. Ngayon tumpak na hinulaan ni Gerald kung kailan ang susunod na pag-atake. Sa pag-iisip na iyon, ipinapakita nito na si Gerald ay isang taong may pagkaunawa. Sagot ni Brianna habang ngumiti ng mahina kay Gerald. Ano ang hindi malaman? Deadly acupuncture therapy lang yan, sabi ni Gerald habang nakangiti itong tumingin sa doktor. Kahit na si Jace ay medyo namamangha nang marinig na alam ni Gerald ang pamamaraan, ang katotohanang ginamit ni Gerald ang salitang just, ay medyo nakaramdam siya ng galit kaysa sa nagulat siya. Naglagay ng isang mapagmataas na ekspresyon, sinabi ni Jace, manalo. Hindi masama. Tila na ikaw ay tunay na may kaalaman sa isang degree. Anuman sa sandaling tapos na si Jace sa kanyang therapy, ang sakit ni Serenity ay tila medyo lumuwag, paghusga mula sa kanyang ekspresyon. Haha, ang master ay hindi tinawag na pinakamayhusay na doktor mula sa rehiyon ng militar para sa wala. Matapos ang mahabang pagsasaliksik sa sakit, ang mga resulta ay sa wakas narito. Idineklara ni Walbridge habang umiiyak siya ng maluwag. Nang makita na ang Serenity ay mukhang mas mahusay na ngayon, lumingon siya upang tumingin ng masama kay Gerald. Flatter mo ako, sagot ni Jace na may kalmadong ngiti.
Ang pangalawa ay sinabi niya iyon, gayunpaman, biglang nagsimulang manginig si Serenity. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang kanyang paunang gumagaan na ekspresyon ay naging dagendong ng kirot nang magsimulang kumapit muli sa kanyang ulo. Masasabing naghihirap siya ngayon kahit higit pa kaysa sa paggagamot ni Jace. Nang makita iyon, natulala ang lahat sa silid, lalo na si Jace. Sa pagtingin sa kanyang mga karayom na pilak, bumulong siya sa sarili, hindi ito dapat mangyari. Imposible. Kasunod nito, sumugod siya patungo sa Serenity upang suriin ang kanyang pulso. Ang kanyang mukha ay mapaatlas sa puntong ito, ramdam ng doktor ang pulso ng matandang ginang na pumalo sa mga random na agwat kahit na huminto ng ilang segundo sa isang oras bago mabilis na mabuhay. Ito ay lubos na kakaiba upang masabi lang. Mangyaring tulungan siya, Dr. Mab. Sumigaw ang iba pang mga miyembro ng pamilya Smith habang sabik na takbo silang tumakbo sa kanya sa pangalawang nakita nila kung gaano kalubha ang seryosong pag-atake na ito kumpara sa huling. Nakikita ang balat ni Serenity na mula sa mapatla hanggang sa isang berde-berde, ang pagkabalisa ni Gavin ay umakyat at siya ay tumetalon sa parehong pagkabalisa at pagkabigo. Si Jace mismo ay kasalukuyang nasa gulo. Pagkatapos ng lahat talagang wala siyang ideya kung ano ang dapat gawin sa puntong ito. Napagtanto kung gaano kalubha ang paglago ng kalagayan ni Serenity, tumakbo palapit sa kanya si Gerald at agad na hinugot ang mga karayom na pilak mula sa kanyang katawan. Kasunod nito, kumuha siya ng 6 sa mga karayom na pilak at sinaksak ito sa mga puntong acupuncture na matatagpuan sa leeg at balikat niya. Kahit na nasabi na ni Gerald kung anong karamdaman ang dinanas ng matandang babae ng mas maaga, gusto niyang makita kung totoong nararapat kay Jace ang lahat ng reputasyong ibinigay sa kanya ng mga tao. Kung tunay na nagagamot niya ang karamdaman ni Serenity, kung gayon hindi kinakailangan na siya ay humakbang at agawin ang kredito para sa kanya. Gayunpaman, ngayong nangyari ang lahat ng ito, walang ibang pagpipilian si Gerald kundi ang lumipat. Banal na acupuncture therapy. Sabi ni Jace habang nahuhulog ang kanyang panga. Tagumpay. Hindi masama. Tila na ikaw ay tunay na may kaalaman sa isang degree, bigkas ni Gerald, gamit ang parehong pangungusap na ginamit sa kanya ni Jace kanina. Matapos masaksak sa kanya ang ilang iba pang mga karayom, mabilis na bumalik ang ekspresyon ni Serenity sa isang nakaka-relax. Dahil sa nawala na ang sobrang sakit ng ulo, ang mukha nito ay dahan-daang bumalik sa kanyang kaarawan. Inay, anong pakiramdam mo? Tinanong si Gavin, ang kanyang kasiyahan ay maliwanag sa nag-aalala na tono. To think na may ganyang kakayahan si Gerald. Kahit na si Gavin at ang iba pa ay maliit ang alam tungkol sa gamot, lahat na nakasaksi sa mga kasanayan sa acupuncture ni na Gerald at Dr. Mab kanina pa, ay sapat na matino upang masabi na ang mga kasanayan ni Gerald ay higit na nalalaman sa doktor. Mas gumanda ang pakiramdam ko ngayon. Kabanata 1258. Ang matandang ginang ay may isang mahinang ngiti sa kanyang mukha habang ang kanyang paghinga ay unti-unting bumalik na matatag. Habang tumakbo sa kanya ang mayordoma ni Serenity upang panaasan ang kanyang pawis, si Jace at Walbridge ay nakatayo lamang doon, tuluyan ng nagkagulo. Lalo itong nakakagulat kay Jace dahil hindi niya inaasahan na malaman talaga ni Gerald kung paano gamitin ang Divine Acupuncture Therapy. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang kasanayan na namatay na at ipinalagay pa ni Jace na ang pamamaraan ay nawala ng tuluyan. Ngayon na nasaksihan niya ito ng kanyang sariling mga mata, natural para sa kanya na pakiramdam na tuluyan na siyang matulala. Si Walbridge mismo ay nagsimula ng magulo sa pagkainggit habang iniisip niya, hindi lamang ako mas matanda ng ilang taon sa kanya, ngunit binisita ko rin ang mga bantog na Panginoon at natutunan ang mga in at out ng gamot mula sa isang batang edad. Kahit na ako ay isang profesional na nakatanggap ng karaniwang pagsasanay at edukasyon, naisipin na talagang mas kaunti ang alam ko kaysa sa bastard na ito. Hindi ko lang ito matatanggap. Patuloy lang sa pagtaas ang paninibugho niya nang makita niya kung gaano kasaya si Brianna na nakangiti habang nakatingin kay Gerald. Ang taong ito ay marahil ginawa ang lahat ng iyon nang hindi sinasadya, Master. Walang paraan na ang isang tulad niya ay magkaroon ng anumang tunay na talento o kakayahan. Hini siya ni Walbridge. Si Helen mismo ay lumingon upang tumingin kay Gerald bago magtanong, saan mo natutunan ang mga kasanayang medikal na iyon, Gerald? Tuldok-tuldok tandang pananong panipi. Narinig ang tanong nito, inangat ni Jace ang kanyang ulo upang tignan din si Gerald na yusisa kung ano ang isasagot niya. Pag-usapan natin ito mamaya. Sa ngayon, alamin lamang na ang kanyang karamdaman ay hindi masyadong seryoso. Magre-reseta ako ng gamot para sa kanya sa paglaon kaya siguraduhin may bibilhin ang mga ito para sa kanya. Kapag natupok niya ang gamot ng halos 1 taon, gagaling siya ng buo. Nakangiting sagot ni Gerald. Ganun ba talaga? Oh Diyos, napakaganda. Sigaw ng lahat ng mga Smith sa tuwa. Hamintay ka sandali, J. Crawford. Sabi ni Jace habang naglalakad palapit sa kanya.
Matapos masaksihan ang diskarteng banal na acupuncture therapy bago ang kanyang sariling mata, si Jace ay nagsisimulang magkaroon ng labis na paggalang kay Gerald. Ano ito, Dr. Mab? Tanong ni Gerald habang nakatingin sa doktor. Inaasahan mong patawarin mo ako sa aking paunang kawalang kilos. Gayon din kung maaari kong tanungin mula kanino mo natutunan ang diskarte ng banal na acupuncture therapy. Maaari kang maging pamilyar kay G. Sawyer Waite. Tanong ni Jace. Wala akong ideya kung sino iyon. Gayon din tungkol sa kung kanino ko ito natutunan, natatakot akong hindi ko maibahagi sa iyo ang impormasyong iyon. Casual na sagot ni Gerald. Dahil ang pagkakakilanlan ni Finlay ay labis na misteryoso, hindi lamang basta ibunyag ito ni Gerald. Nakita ko. Sa gayon kung hindi mo pa namalayan, ang pamamaraan na iyon ay isang uri ng acupuncture therapy na namatay taon na ang nakararaan. Natutunan lamang ni Jiwit ang tatlo sa mga kasanayan sa diskarteng iyon nang hindi sinasadya. Gayunpaman dahil doon, nagawa niyang maging isang alamat sa rehiyon ng militar. Kahit na naisip ko na siya lamang ang natitirang alam kung paano gamitin ang diskarte, lumilitaw na mas may kakayahan ka sa diskarteng banal na acupuncture therapy kaysa sa kanya, sa kabila ng katotohanang napakabata mo. Sa totoo lang, nahahanap ko ang lahat ng ito sa halip mahirap paniwalaan. Paliwanag ni Jace, maliwanag ang kanyang paniniwala sa kanyang tono. Panipi tuldok. Kaya kung ano ang sinasabi mo ay may ibang nakakaalam tungkol sa diskarteng ito din. Tanong ni Gerald na medyo nabigla sa nalaman. Ang pamamaraan ng banal na acupuncture therapy ay isa sa mga bagay na itinuro sa kanya ni Finlay, at ayon kay Finlay noong panahong iyon, ang pamamaraan ay namatay ng mga taon na ang nakakalipas at saan man. Sa sandaling natutunan ni Gerald ang mga suliranin ng diskarteng ito, sina Gerald at Finlay lamang ang may kakayahang gamitin ito. Kahit si Joshua ay hindi binigyan ng pagkakataong malaman ito. May dahilan si Gerald na magtiwala sa mga sinabi ni Finlay. Pagkatapos ng lahat, ang matandang lalaki ay palaging gumawa ng tumpak na mga pahayag, at tiyak na hindi siya magbibiro o magsisinungaling kay Gerald tungkol sa pamamaraan na kadalasang napatay. Si Finlay ay walang dahilan upang gawin siyang parang superior sa harap ni Gerald. Hindi lang siya ganoong klaseng tao. Sa nasabing iyon, posible bang may ibang may alam sa pamamaraan? Kaya kung ano ang naririnig ko ay alam din ni Jiwit ang diskarteng ito. Sigurado ka ba tungkol doon? Tanong ni Gerald na bahagyang may pag-aalinlangan. Ako ang kanyang unang tatlong kasanayan sa acupuncture ay katulad sa iyo. Sa pagsasalita tungkol sa kanya, sa kabila ng katandaan ni G. Wait, siya ay tunay na maswerteng nabunggo sa taong nagturo sa kanya ng mga kasanayan. Mula sa sinabi sa akin, ang taong pinag-uusapan ay nangangailangan ng tulong sa oras na iyon, at binigyan siya ng kamay ni Jiwit. Bilang pasasalamat, itinuro ng tao kay Jiwit ang unang tatlong kabanata ng diskarteng acupuncture. Panipi, Kabanata 1259. Sinabi mo bang may nagbigay sa kanya ng unang tatlong kabanata? May ideya ka ba kung sino ang taong iyon? Gulat na tanong ni Gerald. Hindi ko pa siya nakilala ng personal dati, G. Crawford. Narinig ko lang ang tungkol dito mula kay Jiwit. Anuman, ayon kay Jiwit, nakilala niya ang misteryosong taong iyon ng medyo matagal. Ang tao mismo ay dumating sa rehiyon ng militar noong nakaraan, at tila hiningi niya ang tulong ni Jiwit upang mailagay ang isang bagay sa isang lugar. Upang maipakita ang kanyang pagpapahalaga, inalok niya na turuan kay Jiwit ang unang tatlong kabanata ng pamamaraan ng banal na acupuncture therapy. Kahit na ang misteryosong tao ay hindi pinili iyon upang maging kanyang token ng pagpapahalaga, naniniwala ako na makakatulong pa rin sa kanya si Jiwit. Pagkatapos ng lahat, ang misteryosong tao ay malinaw na mas malakas kaysa kay Jiwit para sa kanya na igalang siya ng sobra. Kung sino man ang tao, tiyak na hindi siya bata, sigurado. Anuman, gaano man kalaki ang aking utak, hindi ko mawari kung sino si Jiwit na igagalang ng lubos hanggang sa punto ng paghanga. Paliwanag ni Jace. Matapos marinig ang lahat ng iyon, naramdaman ni Gerald na bumilis ang tibok ng puso. Siya ay may isang mahusay na kutob kung sino ang misteryosong taong iyon. Maaari bang ang misteryosong tao ay si Finlay? Kung sa bagay siya lang ang ibang tao sa mundo na alam pa rin ang diskarteng iyon. Kailan naganap ang lahat ng ito? Kailangan ko ng isang magaspang na pagtatansya. Mga 8 buwan na ang nakakalipas. Kahit na hindi masyadong mahaba ang isang agwat, ang mga kasanayan sa medisina ni Jiwit ay naging perpekto mula pa noon. Siyempre, mas kakaiba ka ng paraan kaysa sa siya. Ito ay tunay na hindi ka panipaniwala. Sagot ni Jace sabay buntong hininga. 8 buwan na ang nakakaraan. Totoo bang ito si Finlay? Matapos turuan si Gerald ng napakaraming mga kasanayan sa loob ng kalahating taon, nakatanggap si Finlay ng ilang uri ng pagbabantay sa ingat bago umalis na nagmamadali. Simula noon, humigit kumulang 1 taon at kalahati mula nang huling makipag-ugnay kay Gerald sa matanda.
Hindi mahalaga kung gaano sinubukan ni Gerald na magtanong tungkol kay Finlay, matapos siyang magkagulo wala lamang siyang tagumpay. Ito ay halos tulad ng kung si Finlay ay nawala lamang sa manipis na hangin. Kahit na, may isang bagay na sigurado si Gerald. Ito ay ang Finlay ay labis na malakas. Hell, siya ay tiyak na mas malakas kaysa sa Lolo at Christopher. Noon, hindi ko rin napalapit sa karibal na si Finlay kahit na sa pinakamataas kong lakas noong panahong iyon. Kung maaari ko ba siyang makilala ulit, gayunpaman, sisiguraduhin kong hindi na masyadong pasibo. Tuldok-tuldok. Pinag-uusapan kung alin kung hindi ito masyadong maginhawa, maaari mo bang ipakilala sa akin si Jewitt? Tanong ni Gerald. Ano man ang kaso, nais ni Gerald na kumpirmahin mismo para sa kanyang sarili kung ang misteryosong taong iyon ay talagang si Finlay o hindi, kahit na alam na niya na ang kanyang kutob ay malamang na tama. Hindi problema. Sa katunayan, sa palagay ko nais ni Jewitt na makilala ka rin. Pinag-uusapan kung saan, dahil mayroon kang kadalubhasaan sa medisina at ipinakikilala ko sa iyo si Jewitt, nagtataka ako kung nais mong tulungan ako sa isang bagay. Tuldok-tuldok. Kita nyo, ako ay inatasan na isave ang buhay ng higit sa 100 mga bata, at sa totoo lang, wala akong ideya kung saan ko masisimulan ang paglutas ng problema. Huwag mag-alala, gayunpaman, para sa pagpapagaling sa kanila ay hindi dapat maging mahirap tulad ng pagaling sa karamdaman ni Madam Smith. Dapat kong bigyang diin na ito ay higit pa para sa mga bata kaysa sa makinabang ito sa akin, at kung kailangan ko, handa akong lumuhod sa harap mo. Sabi ni Jace habang agad na nagsisimulang lumuhod. Gayunpaman, kaagad siyang pinahinto ni Gerald. Hawakan mo. Mahigit 100 mga bata. Ano ang nangyayari? Tanong ni Gerald parang naguguluhan. Sa sandaling iyon, biglang sinabi ni Helen, pwede bang pinag-uusapan mo ang kakaibang trangkaso na biglang lumabas mula sa wala saan 2 araw na ang nakakalipas? Sa narinig ko, higit sa 100 mga bata ang kasalukuyang nasa panganib na mawala ang kanilang buhay, at wala pang nakakapag-diagnose ng kanilang karamdaman. Iyon ang isa. Mabilis na sagot ni Jace. Ano nga ba ang mga sintomas? Tanong ni Gerald. Habang si Gerald ay tiyak na hindi nilagyan ng label ang kanyang sarili bilang isang bayani o kahit isang mabait na tao, hindi siya pumapayag na tumulong dahil lamang sa ipinakikilala sa kanya ni Jace na si Jewitt. Hindi, ito ay dahil alam niya ngayon na higit sa 100 mga bata ang kasalukuyang nagdurusa mula sa isang hindi kilalang trangkaso. Kahit na mas masahol pa ay ang katotohanan na ang kanilang buhay ay maaaring mapanganib. Alam na alam ni Gerald na hindi niya kailanman patatawarin ang kanyang sarili kung hindi man lang niya subukang bigyan ng kamay sa pagligtas sa kanila. Kabanata 1260. Kasunod nito, sinimulang ilarawan ni Jace ang mga sintomas. Sa oras na siya ay tapos na, Graham ay nadama ang kanyang puso laktawan isang pintig. Ano? Ang mga ito. Ang mga sintomas na ito. Tuldok-tuldok. Tiyak na hindi sila sintomas ng ilang uri ng trangkaso. Ito ang eksaktong mga sintomas na naharap ko noong nagdurusa ako sa mga epekto ng Soul Eater. Mga sintomas na sanhi ng paglamon ng bahagi ng aking dugo at oxygen. Sa halip na isang sakit, ito ay isang masamang pamamaraan. Ang Soul Eater ay isang masamang pamamaraan na natutunan niya mula sa mga alaalang naitanim sa kanya. Alam na niya mula nang napilitan siyang gamitin ito sandali pabalik upang makatakas. Wala lamang ibang-iba pang mas mahusay na mga kahalili sa oras. Gayunpaman, bakit maraming mga bata ang naghihirap mula sa mga epekto ng Soul Eater na wala sa asol? Maaari bang may ibang tao na malaman ang tungkol sa pamamaraan? Napaisip si Gerald sa sarili, naguguluhan. Gayunpaman, alam niya na hindi ngayon ang oras upang pag-isipan iyon. Dapat ay sa halip ay magtungo muna siya sa mga bata upang makita kung totoong sila ay naghihirap mula sa mga epekto ng Soul Eater. Walang oras upang mawala. Sasamahan kita. Mabilis na sabi ni Gerald. Napakagandang pakinggan, J. Crawford. Alam mo, ang dekano at maraming iba pa ay nagkakaroon ng isang pulong sa pagsasaliksik sa ngayon. Tumungo muna tayo doon upang makita kung may natuklasan silang anumang mga bagong sintomas. Kapag nagawa na natin iyon, ihahatid kita sa mga silid ng paghihiwalay. Sagot ni Jace. Hindi nagtagal, dumating sa ospital si Gerald kasama si Jace at ang kanyang 2 apprentice. Pagpasok sa lobby ng ospital, maraming mga magulang ang nakikita ng umiiyak doon. Siyempre, ang sinumang magulang ay iiyak kung ang ganoong insidente ay sumapit sa kanilang anak. Paglalakad sa kanila, ang 4 na tao pagkatapos ay mabilis na pumasok sa silid ng komperensya. Dahil si Jace ay mayroon ng isang prestihiyosong katayuan, wala ring nagtanong tungkol sa mga taong dinala niya sa silid. Sa halip, pinili lamang nilang tumayo at batiin ang doktor. Mabilis na pinaupo ni Gerald ang kanyang sarili bago tiningnan kung ano ang ipinapakita sa malaking screen sa harap ng conference room.
Sa nagdaang 3 araw, higit sa 100 mga sanggol ang naipadala sa amin at lahat sila ay nasa panganib na mawala sa kanilang buhay. Ayon sa mga talaan sa casebook, lahat ng mga sanggol ay nakakaranas ng parehong pagsusuka at iba't ibang antas ng impeksyon sa baga. Ang huli ay may tunay na panganib na maging sanhi ng malawak na pagkabigo sa organ ng katawan. Hindi pa rin namin lubos na nauunawaan kung ano ang sanhi ng lahat ng ito, ngunit mula sa mga pagsisikap sa pag-iimbestiga ng ospital, ligtas na ipalagay na ang mga sintomas ay sanhi ng pagsalakay sa isang bagong uri ng virus. Ang susunod na ipinakita ay ang estado ng mga sanggol na nagkasakit dahil sa virus. Pagkatapos nito, isang magandang, ngunit nag-aalala mukhang muka ng babae ng angkla ay ipinakita sa screen, at lumingon siya upang tingnan ang matangkad na gusali ng ospital bago siya sinabi bago. Inaasahan lamang namin na makakalikha sila ng ilang makahimalang paggamot na makakatulong sa pag-save ng daang mga maesla na buhay na naghihirap pa rin ngayon. Inaasahan namin na ipanalangin mo ang buong paggaling din ng mga bata, mahal na madla. Kasunod nito, si Zane Lowe, ang dekano ng Mayberry First Hospital, ay sumenyas na eye off ang screen bago sabihin, sigurado akong alam mo lahat kung gaano kalubha ang kasalukuyang kalagayan na kinakaharap natin. Kung hindi natin mailigtas ang mga bata, kung gayon ang pangyayaring ito ay tiyak na magtatapos sa pagiging isang pangit na mantsa sa kasaysayan ng gamot. Sa napakaraming magagaling na isipan na naroroon ngayon, ang kabigwang mailigtas ang mga sanggol ay haantong din sa isang napakalaking iskandalo sa aksidente sa medisina. Sa ngayon, ang kredibilidad ng ospital ay malapit ng wala. Lahat ng tao dito ngayon ay dalubhasa sa larangang ito, na marami sa kanila ay nagmula sa kaakibat ng mga ospital at kahit na mga ospital na hindi nauugnay sa amin. Inaasahan kong maunawaan ninyong lahat na sa harap ng panganib, lahat kayong pasanin ang mga inaasahan mula sa gobyerno at pati na rin ng mga tao. Anuman, hindi na ako maglalabas ng kalokohan. Magsimula tayong talakayin kung paano natin mai-save ang buhay ng lahat ng mga batang ito. Hanggang sa maalis ang mga resulta ng kulturang bakterya, hindi kami makagagawa ng solusyon. Kailangan nating iakma ang lunas sa kaso, alam mo. Hindi lamang namin maaaring magreseta ng random na gamot para sa sakit kung hindi pa natin lubos na natitiyak kung ano ito. Sinabi ng isang bespectacled na nasa edad na doktor na may mapait na tono. Marami sa mga doktor na naroroon ay pakiramdam na malungkot na napalipat sila upang gawin ang isang napakahirap na gawain. Habang alam nilang lahat na ang pagtagumpay sa pagalingin ng mga bata ay tiyak na magdadala sa kanila ng parehong kita at katanyagan kahit na pinapayagan silang makakuha ng pagkakataon na masiyahan sa napakalaking publisidad, papuri, at gantimpala mula sa kani-kanilang mga ospital, alam din nila na ang kabiguan ay haantong sa pagkasira ng anumang posibleng prospect sa hinaharap. Mayroong higit sa 100 mga bata at iniisip lamang ang tungkol sa responsibilidad na kailangan nilang gampanan kung magulo sila ay nagpadala ng panginginig sa kanilang mga tinep. Matapos suriin ang kanilang pulso, tila sila ay sinakta ng impeksyon sa baga. Habang nasubukan na namin ang paggamit ng lahat ng uri ng gamot na antiviral, walang nabanggit na mga pagpapabuti, sinabi ng isang matandang tagagamot sa Chino na sumunod. Ang katahimikan ay sumunod sa silid ng komperensya sandali pagkatapos nito. Alam ng lahat na mayroon na ngayong dalawang pagpipilian, ang isa ay western na gamot at ang isa ay gamot na inchik. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.